Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1781. Sa opinyon ni Fei Ming, si Huang Feng ay talagang may talento sa negosyo. Kung hindi siya makakamit ng ganoon kalaki sa maikling panahon. Gayunpaman, ang edad ni Huang Feng ang pinakamalaking limitasyon niya. Ang pagiging bata ay nangangahulugan na wala siyang karanasan. Siya ay mas malamang na maging radikal at hindi sapat na karanasan. Ang pangyayaring ito ay sumasalamin sa sitwasyon. Malaki ang gana ni Huang Feng at hindi maliit ang kanyang ambisyon. Talagang binalak niyang ibenta ang laro sa parehong oras sa buong mundo. Dapat malaman ng isang tao na kahit ang mga veterano na tulad nila ay hindi maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Para naman kay Huang Feng, bago pa lang siya sa industriya ng paglalaro. Kahit na marami siyang matagumpay na karanasan, nag-iingat pa rin si Fei Ming sa kanya. Gayunpaman, si Huang Feng ay baguhan pa rin, kaya kailangan niyang maglaro ng ligtas. Kailangan muna niyang magkaroon ng matatag na posisyon sa domestic market, pagkatapos ay makapagplano na siya para sa overseas market. Gayunpaman, mukhang hindi plano ni Huang Feng na gawin iyon. Ang unang batch ng 3 milyong piraso ng kagamitan ay ipinadala sa labas ng bansa. Nagpadala talaga siya ng 2 milyong kagamitan palabas ng bansa at ibinenta sa ibang bansa. 1 milyong kagamitan na lang ang naiwan niya sa bansa. Medyo radikal ang desisyong ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga tagagawa ng Chinese video game ay hindi incompetent. Kahit na hindi sila nakabuo ng virtual reality na teknolohiya, hindi ito nangangahulugan na sila ay uupo at maghihintay sa kamatayan. Lahat sila ay tusong matandang fox. Paano sila uupo at panuunin ang pagtaas ng space-time games? Kaya, mula sa pananaw ni Fei Ming, ang pinakamahusay na paraan para gawin ito ni Ling Feng ay iwanan ang 3 milyong kagamitan sa bansa. Pagkatapos, bago makapag-react ang lahat, mabilis nilang maaagaw ang buong merkado at mahuli ang lahat ng hindi nakabantay. Bagamat ang 3 milyong piraso ng kagamitan ay hindi ganap na masakop ang merkado, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman napabuntong hininga si Fei Ming. Bata pa si Ling Feng at masyadong radikal. Matapos hilingin ni Fei Ming ang kanyang sekretarya na umalis, nagtanong siya tungkol sa sitwasyon ng iba pang mga kumpanya ng pasugulan. Oo naman, bagamat walang nakagawa noon tungkol sa space-time games, lahat sila ay binibigyang pansin ang sitwasyon ng space-time games. Maraming tao ang nagpadala ng mga tao para magtanong tungkol sa space-time games. Ang mga pasabog na benta ng space-time games ay nagulat sa industriya. Ito rin ang naging dahilan upang bigyang pansin ng mga tao ang space-time games. Ang ilang mga tao ay nagsimulang kumilos. Hoy, anong nangyayari dito? Bibili lang ako ng gamit. Half day na akong naghihintay dito. Ibebenta mo ba ako o hindi? Sa sales point ng space-time games, sa Shanghai, isang matipunong lalaki ang naglakad papunta sa harap ng stall at sumigaw ng malakas. Tama, gusto mo pa bang magnegosyo? Bilasan mo at ibigay mo sa akin ang mga gamit, baka masira ko ang stall mo. Sumunod naman ang ilang tao sa gilid at nagsisigawan. Mga Ginoo, pumila po muna kayo. Kapag turn nyo na, natural na ibebenta namin ito sa inyo, sabi ng empleyadong bumili ng World Gaming Equipment. No, hindi ako pumila. You have to give it to me now, sabi ng taong iyon. Ang pagbibigay nito sa kanya ay tiyak na wala sa tanong. Kung talagang ibinente niya ito sa kanya, ano kaya ang iisipin ng ibang nasa pila? Dumating na ang ilang mga security guard na namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan at naghahanda ng paalisan ang mga taong iyon. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Gusto mo ba akong suntukin? Lahat, halika at tingnan. Binubugbog nila ang mga tao, binubugbog ang mga tao. Panipi, ang mga taong iyon ay mga hooligan. Bago pa man magawa ng mga security guard na nagme-maintain ng order ay nagsisigawan na sila. Napakaraming usapan sa paligid nila, na lalong nagpakampante sa mga hooligan na iyon. Lalong lumakas ang sigaw nila. Ang layunin nila ng pagpunta dito ay para manggulo. Natural, gusto nilang gawing mas malaki ang mga bagay hanggat maaari at mas masigla hanggat maaari. Hoy, kuya, bakit ka nandito?
Ang tagal na kitang hindi nakikita. Humanap tayo ng mapag-usapan. Sa pagkakataong ito, biglang lumapit ang isang binata at niyakap ang matipunong lalaki na nangunguna sa grupo. Sino ka? Kilala ba kita? Naguguluhang tumingin sa kanya ang matipunong lalaki at sinabing, hindi mo ba ako agad naaalala? Huwag kang mag-alala, wala ako dito para humingi ng pera sa iyo ngayon. Habol tayo. Pagkatapos magsalita ng taong iyon, niyakap niya ang matipunong lalaki at aalis na sana. Sino ka? Kailan ako ng utang sa iyo? Sigaw ng matipunong lalaki. Gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi siya makawala sa kontrol ng taong iyon. Hanap tayo ng mapag-usapan. Pagkatapos noon ay niyakap niya ang matipunong lalaki at umalis. Naramdaman ng matipunong lalaki na may mali. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi niya magawa. Nakatingin lang ang mga tao sa paligid, pero walang lumalapit para magsalita. Hindi nagtagal at nadala ang mga taong iyon. Hindi nagtagal, lahat sila ay binugbog malapit sa sales point. Kasabay nito, sinabi rin nila sa amo sa likod nila ang nangyari. Nang marinig ni Huang Feng ang balita mula sa kanyang mga nasasakupan, bata lang ang sinabi niya. Pinaghandaan na niya ang araw na ito. Inayos niya ang mga tao malapit sa bawat benta. Hindi ito kasing simple ng ilang security guard sa ibabaw. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na ang mga kumpanyang iyon sa paglalaro ay talagang gagamit ng mga maling paraan. Wala siyang choice kundi parusahan ang mga ito. Ito ay hindi madali, ngunit sa wakas nakuha namin ito. Oo, mukhang maganda ang bagay na ito. Ang dalawang kabataang dumating para pumila ng madaling araw ay nakabili na ng mga kagamitan sa paglalaro na gusto nila sa tanghali. Nagustuhan nilang dalawa ang mga kagamitan sa paglalaro sa kanilang mga kamay kaya hindi nila ito maibaba. Kuya Lee, alis muna kami. Magkita tayo sa laro, sabi ng isa sa mga kabataan sa isang nakatatandang tao. Ang taong ito ang nasa harapan nila pagkarating nila. Ang tatlo sa kanila ay pawang mga tagahanga ng paglalaro at may iisang wika. Pagkatapos ng kalahating araw na pakikipag-ugnayan sa isa't isa sa umaga, naging mas malapit ang kanilang relasyon. Napagkasunduan na nilang maglaro ng magkasama at bumuo ng isang koponan sa laro. Walang problema, sinabi ni Brother Lee, ang It World ay opisyal na magbubukas para sa beta testing sa 8 p.m. Pagdating ng oras, tiyak na papasok ako sa laro sa lalong madaling panahon. Makikipag-ugnayan tayo sa isa't isa. Oo naman, papasok din tayo sa laro sa lalong madaling panahon. Sabi nung dalawa. Pagkatapos noon ay naghiwalay na silang tatlo at umuwi para maghanda. Kung tutuusin, sa kalahating araw na ito, marami ng mga tulad nila na nag-ayos ng maaga. Naiinip na ang lahat sa paghihintay sa pila. Nagkataon, lahat sila ay mga gaming fan. Habang nagkukwentuhan sila, madali silang magkasundo. Naturally, papayag silang maglaro ng magkasama. Ang pagbebenta ng mga kagamitan sa paglalaro ay hindi huminto. Nagsimula ito ng 8 a.m. at natapos lamang ng 6 p.m. Sa oras na ito, nabili na ng maraming lungsod ang lahat ng kagamitan. Ilang malalaking lungsod lamang ang mayroon pa ring stock. Dahil maraming tindahan ang mga lungsod na ito, hindi sila nakakapagbenta, ngunit dahil sa hadlang sa oras, napakarami lang ang naibenta nila. Ang natitira ay maaari lamang ibenta sa susunod na araw. Kabanata 1782. Pagkatapos ng isang araw na resulta ng mga benta ay ipinadala sa punong tanggapan, ang buong punong tanggapan ng Spacetime Games ay labis na nasasabik. Bagamat ang lahat ay lubos na nagtitiwala sa mga produkto ng kanilang kumpanya at nadama na ang mga resulta ng mga benta ay hindi magiging masyadong masama, malinaw na hindi nila inaasahan na ang mga resulta ay magiging napakahusay. Sa ngayon, mahigit 600,000 sa 1,000,000 gaming device sa China ang naibenta. Maraming mga lungsod ang nabenta ang kanilang mga stock. Ang mga taong namamahala sa mga lungsod ay patuloy na tumatawag sa punong tanggapan, umaasa na makakuha ng higit pang mga kagamitan sa paglalaro. Wala silang choice. Ang mga manlalaro na hindi bumili ng mga kagamitan sa paglalaro ay hindi payag na palayain sila ng madali. Sila ay sumisigaw upang bumili ng mga ito. Bukod dito, mas maraming benta, mas maraming bonus ang kanilang makukuha. Ngayong napakaganda ng sitwasyon sa pamilihan, paano sila magiging handa na sumuko? Dahil doon, ang mga tawag para sa paghahatid ay hindi huminto sa lahat.
Dati, inayos ni Hibo ang 3 miyembro ng kawani na mamahala sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa mga lungsod sa ibaba upang maunawaan ang pinakabagong sitwasyon sa pagbebenta. Gayunpaman, mula alas 9 ng umaga, abala na ang 3 telepono. Pagkatapos noon, hindi na sila tumigil. Sa sobrang abala ng 3 staff ay kailangan nilang maghanap ng papalit sa kanila. Ganunpaman, walang tigil sa pagring ang 3 phone. Gayunpaman, walang maraming solusyon si Hibo. Napakaraming stock lang sa bansa, at gusto ito ng lahat. Sa katunayan, hindi niya kayang suportahan ang napakaraming lugar. Malinaw, maaari lamang siyang umasa na ang 2 pabrika ay maaaring makagawa ng mas mabilis. Sa oras na ito, muling papagalitan ni Hibo ang mga taong maikli ang paningin sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanila, hindi aabot sa 3 milyong units ngayon ang stock ng kumpanya, at mas marami ang makukuha ng bansa. Sa oras na ito, ang mga nakatataas na tutol sa mass production ng world na mga gaming device ay nagsisisi na. Nakita nila na ang reaksyon ng merkado ay mapurol. Bukod dito, ito ay isang bagong laro. Kahit na ang teknolohiya ay advanced, ang mga manlalaro ay hindi kinakailangang tanggapin ito ng madali. Sa makatuwid, upang maging ligtas at hindi magdulot ng labis na pagkalugi, hiniling nila sa mga pabrika na pabagalin ang bilis ng produksyon. Gayunpaman, paano nila nalaman na magiging ganito ang sitwasyon? Hindi matugunan ng supply ang demand. Ang merkado ay hindi normal na mainit, at dahil sa kanilang saloobin na hindi gustong gumawa ng anumang mga pagkakamali, ang mga kagamitan sa paglalaro ng kumpanya ay ganap na hindi sapat. Sa oras na ito, ang mga nakatataas na ito ay labis ding nag-aalala. Malinaw na inutusan sila ni Huang Feng na ay mas produce ang mga gaming device. Gayunpaman, nadama nila na si Huang Feng ay masyadong bata at masyadong radikal. Hindi siya kasing steady at considerate tulad nila, kaya hindi sila nakinig sa mga utos ni Huang Feng. Ngayon, napatunayang tama si Huang Feng at mali sila. Mahirap sabihin kung sasagutin ni Huang Feng ang score sa kanila dahil dito. Sa makatuwid, ang lahat ay labis na kinakabahan ngayon. Ang ilan sa mga nakatataas ay nagdarasal na magkaroon ng maliit na aksidente sa bukas na beta ng laro ngayong gabi na magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga manlalaro. Kung nangyari iyon, maaapektuhan ang benta ng mga gaming device bukas. Ang 1 milyong unit ay sapat na. Sa oras na iyon, ito ay magpapatunay na ang kanilang nakaraang desisyon ay tama, at hindi sila mapaparusahan ni Huang Feng. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay, nang si Huang Feng at ang iba pa ay hindi sumunod sa kanyang mga utos, ang kanilang mga kapalaran ay selyado na. Anuman ang mga resulta ng bukas na beta ng laro ngayong gabi, walang paraan upang baguhin ang kanilang mga kapalaran. Hinayaan na ni Huang Feng si Hibo na personal na manguna sa pagre-recruit ng bagong management. Kailangang umalis ang mga mayabang at sumuwi. Ang mga taong ito ay hindi man lang nagkaroon ng ganitong uri ng pananaw sa kinabukasan. Kung patuloy silang mananatili sa kumpanya, hahatakin lamang nila ang pag-unlad ng kumpanya. Tuwang-tuwa si Hibo sa mga resulta ng pagbebenta, ngunit napakalmado ni Huang Feng. Una, nakamit na niya ang mahusay na mga resulta sa iba pang larangan. Hindi man masama ang resulta sa kanyang harapan, napakahirap para sa kanya na ma-excite. Pangalawa, si Huang Feng mismo ay mahilig maglaro. Naturally, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng hitsura ng laro sa mga manlalaro na mahilig maglaro. Sa gayong mga resulta ng pagbebenta, walang dapat ikabahala. Unang hakbang pa lang ang pagbebenta ng gaming equipment. Ang susi ay kung magustuhan ba ng mga manlalaro ang laro. Iyon ang susi. Tungkol naman sa stability ng gaming equipment na ikinababahala ng maraming tao, hindi mo kailangang mag-alala. I can guarantee that there won't be any problems. The game will be officially launched at 8 o'clock later. You have to pay attention to the customer service and pay attention to the customer service and pays attention to the customer service and pays attention to the customer service and pay attention as much Feng, sabi kay Hibo. Naiintindihan ko, Hibo said, nakapag-ayos na ako ng 10 customer service staff na mag-overtime ngayong gabi. Basta gusto ng mga players na magbigay ng feedback, malalaman natin agad. Kung masolve, we will solve it on the spot. Kung hindi masolve, i-record din natin at i-improve kapag na-update ang laro. Hibo ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bukas na beta ng laro.
Kahit na hindi ito banggitin ni Huang Feng, hindi niya pababayaan ang kanyang pagbabantay. Ang trabahong ito ay iba sa dati niyang trabaho. Para sa kanya, isa rin itong hamon. Mabuti naman, sinabi ni Huang Feng, tandaan, maraming tao ang naghihintay na makita tayong magpakatanga. Hindi natin sila mabibigyan ng pagkakataon. Sa hapon, ang mga saksakan ng pagbebenta sa ilang mga lungsod ay nagulat ng ilang mga sitwasyon. May mga taong sadyang nag-uudyok ng gulo. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay handa at pinaliit ang epekto. Kung sino ang nag-hire ng mga taong iyon, halos halata na. Nangangahulugan din ito na ang ilang mga tao ay hindi na makapaghintay at nakagawa na ng kanilang hakbang. Matapos pigilan ni Huang Feng sa pagkakataong ito, tiyak na hindi sila susuko ng ganoon kadali. Kapag nagkamali si Huang Feng, tiyak na sasamantalahin nila ang pagkakataon. Tumango si Hibo na may time na ekspresyon. Siya ay hindi kailanman nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay kapag nakikipaglaban sa mga matandang fox na iyon. Bagamat tiwala siya sa sarili niyang kakayahan, sa usapin ng karanasan, tiyak na kulang siya kumpara sa mga matandang fox na iyon. Dahil dito, wala siyang choice kundi ihanda ang sarili na harapin ang bagay na ito. Pagkatapos bigyan si Hibo ng ilang tagubilin, umalis si Huang Feng at bumalik sa kanyang vilya. Huang Feng, ito ba ang kagamitan sa paglalaro para sa laro na inilunsad ng iyong kumpanya? Sa vilya ni Huang Feng, kinakalikot ng mga babae ang gaming helmet. Na-curious sila at gustong makita kung ano ang sikat na larong ito. Dahil ito ay katuwaan lamang, hindi nila pinili ang mas advanced na kagamitan sa paglalaro. Tumingin si Huang Feng sa mga babae at sinabing, oo, gusto ninyong lahat na pumasok at tingnan. Tumango ang mga babae. Sinabi ni Li Bingyan, ay endorso natin ang larong ito, kaya kailangan nating maunawaan ang larong ito. Pagdating ng panahon, mas maipapakilala natin ito. At saka, hindi mo alam, di ba? Naglalaro kami ni Ate Yamo noong nasa universidad kami. Ang galing ko talaga, pagmamalaki ni Exi Mengjiao. Paumanhin sa kawalang galang, sabi ni Huang Feng habang pinagdaop ang kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, tinulungan ni Huang Feng ang mga batang babae na ayusin ang kagamitan. Kumuha din siya ng isang piraso ng mahusay na kagamitan at naghanda na pumasok at tingnan. Alas 8 sa wakas ay dumating sa isipan ng maraming tao. Nang dumating ang oras, daan-daang libong tao sa China na mahilig maglaro ng mga laro ang piniling pumasok sa larong The World sa unang sandali. Ang mga tao mula sa kumpanya ng laro ay pumasok din sa laro na may iba pang mga iniisip. Nasa laro talaga ako. Ito ay masyadong totoo. Ang kumpanya ng Space-Time Gaming ay kahanga-hanga. Oo, pakiramdam ko nasa totoong mundo ako. Ang teknolohiya ng virtual reality ay talagang kahanga-hanga. Ang mga bulaklak, ang mga puno, lahat sila ay totoo. Nang pumasok ang mga manlalaro sa laro, nagulat sila sa pagiging totoo ng laro. Bagamat ang kumpanya ng Space-Time Gaming ay nag-advertise nito dati, hindi ito personal na naranasan ng mga manlalaro at medyo nagdududa pa rin. Gayunpaman, nang pumasok sila sa laro para sa tunay, lahat ng kanilang mga pagdududa ay nawala. Masyadong makatotohanan ang larong ito. Napaka-realistic na naramdaman ng mga manlalaro na sila ay nasa totoong mundo. Bukod dito, ang mga kontrol ay napakamaginhawa. Maaari nilang kontrolin ang kanilang sariling mga aksyon gamit ang kanilang utak, tulad ng sa totoong mundo. Hindi nila kailangang gumamit ng mouse at keyboard para kontrolin ang kanilang mga aksyon. Bilasan mo at patayin ang mga halimaw. Gusto kong duminahin ang larong ito. May sumigaw habang tumatakbo patungo sa mga halimaw sa labas ng Game Village. Meron bang gustong bumuo ng team? Magkasama tayo. May mabait bang kapatid na makakatulong sa akin? Newbie lang ako. Matapos ang unang pagkabigla, ang lahat ay excited na nagsimula ang laro. Alam nilang lahat na ang larong ito ay mangibabaw sa buong merkado ng paglalaro. Kapag dumating ang oras na iyon, ang larong ito ay tiyak na magiging pinakasikat na laro sa merkado. Siguradong maraming maglalaro nito. Kung kaya nilang mag-stand out sa ganoong laro, tiyak na isang magandang bagay. Nakahanap pa nga ng pagkakataon sa negosyo ang ilang propesyonal na manlalaro sa larong ito. Ang mga propesyonal na manlalaro ay maaari lamang kumita ng pera sa mga larong sikat. Kung ang laro ay hindi sikat at walang maraming mga manlalaro,
hindi sila maaaring kumita ng pera. Kaya naman, matapos makita ang totoong sitwasyon ng laro, mas nasasabik pa sila kaysa sa iba. Isa-isa silang nakipag-ugnayan sa mga tao sa studio at determinadong samantalahin ang business opportunity ng larong ito. I didn't expect this, I really didn't expect this. Habang ang ibang mga manlalaro ay abala sa pagkumpleto ng mga quest at pagpatay ng mga halimaw, si Fei Ming ay dahan-dahang gumagala sa Newbie Village. Dati, nabigla rin siya sa pagiging totoo ng larong ito. Bukod dito, pagkatapos mag-eksperimento ng ilang sandali, nalaman niya na ang larong ito ay talagang napaka-stable. Sa napakaraming manlalaro na sabay-sabay na pumapasok, ang larong ito ay walang kahit kititing na lag. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Kailangang malaman ng isa na ang larong ito ay nagpapahintulot sa lahat ng mga manlalaro na nasa parehong server. Ito ay hindi katulad ng ibang mga laro na mayroong 12-dosenang o kahit na daan-daang mga server. Pinaghiwalay ang mga manlalaro para masigurado ang kinas ng laro. Kabanata 1783. Ang mga laro ni Shidong ay inaangkin na nagbibigay daan sa milyon-milyong manlalaro na mag-online ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa katotohanan, ang mga manlalaro ay magkakahiwalay. Mayroong hindi hihigit sa 20,000 manlalaro sa isang server. Sa katunayan, kadalasan, kinokontrol nila ang bilang ng mga manlalaro na mas mababa sa 10,000. Ginawa ito upang matiyak ang kinis at katatagan ng laro at upang mabawasan ang pressure sa mga backend server. Gayunpaman, inihayag ng World sa simula pa lang na wala ng ibang mga server. Ang lahat ng mga manlalaro ay nasa parehong server. Kahit na ang mga domestic at dayuhang manlalaro ay nasa parehong server. Sa una, ang mga boss ng ilang kumpanya ng paglalaro, kabilang ang Fei Ming, ay nanunuya sa balita. Akala nilang lahat ay imposible, at ito ay peking balita na ipinadala ng kumpanya ng Spacetime Games para linlangan ang karaniwang manlalaro. Pagdating ng oras, tiyak na hahanap sila ng dahilan para ilihis ang mga manlalaro sa laro. Gayunpaman, sa hitsura nito, hindi iyon ang kaso. Ang Spacetime Gaming Company ay nakapagbenta na ng daan-daang libong mga gaming device. Sa oras na ito ng bukas na beta, kahit na hindi lahat ng mga manlalaro ay pumasok sa laro, tiyak na mayroong higit sa 100,000 mga manlalaro. Gayunpaman, noong unang pumasok si Fei Ming sa laro, hindi niya pinili ang opsyon sa server. Sa madaling salita, ang larong ito ay maaaring magkaroon lamang ng isang server. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ito ng ilang sandali, naramdaman ni Fei Ming na ang server ay napaka-stable. Walang lag sa lahat. At saka, parang realidad lang ang mga nakapaligid na tanawin. Ang mga bulaklak at ang mga punong iyon ay parang tunay na bagay. Hindi niya kayang paghiwalayin ang mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit ganoon ang naramdaman ni Fei Ming. Sa una, naisip niya na kahit na ang Spacetime Gaming Company ay bumuo ng isang mature na virtual reality na teknolohiya, ang teknolohiya ay tiyak na hindi magiging ganoon kahusay. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon silang pinaka-advanced na teknolohiya, hindi sila maaaring mas nauna sa ibang mga kumpanya. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi ganoon. Ang larong ito ay mas makatotohanan kaysa sa kanilang naisip. Talagang walang pinagkaiba sa totoong buhay. Si Fei Ming mismo ang nakaranas nito. Kaakibat ng nakakatakot na katatagan at malaking storage capacity, masasabing kung hindi masyadong masama ang nilalaman ng larong ito, tiyak na magiging patok ang larong ito. Sikat na sikat. Sa katunayan, ang larong ito ay hindi maaaring maging masama. Ang larong ito ay binuo ni Huang Feng, at ito ay napatunayan na sa ibang mga dimensyon. Ang larong ito ay napakapopular din sa ibang mga dimensyon. Bukod dito, hiniling ni Huang Feng sa mga teknisyan na magdagdag ng isang elemento ng Earth. Dahil doon, kapag nilalaro ito ng mga tao, hindi ito makaramdam ng kakaiba. Sa halip, magiging mas madali para sa mga tao na tanggapin ito. Matagal na nilibot ni Fei Ming ang Newbie Village. Nakipag-usap pa siya sa mga game character sa Newbie Village. Ang mga resulta ay nagpabigat sa kanyang puso. Ang mga character na ito ng laro ay hindi kasing higpit ng mga nasa ibang laro. Maaari talaga nilang isipin ang kanilang sarili. Marahil ito ay dahil sa paggamit ng teknolohiya ng artificial intelligence. Ang pagdaragdag ng teknolohiyang ito ay gagawing mas mapaglaro ang laro at makaakit ng mas maraming manlalaro.
Iba't ibang tao ang magsasabi ng iba't ibang mga bagay sa mga karakter ng laro, at kung minsan ay makakakuha sila ng iba't ibang mga resulta. Ang ganitong uri ng pagtuklas ay tiyak na gagawing mag-aagawan ng mga manlalaro para dito. Dahil sa sarili niyang karanasan, mas sumama ang mood ni Fei Ming. Hindi nagtagal, nag-offline siya para mag-isip ng mga countermeasure. Ang mga nakatataas sa iba pang mga kumpanya ng paglalaro ay may kaparehong pag-iisip gaya ng Fei Ming. Pumasok sila sa laro sa lalong madaling panahon. Gusto nilang makita kung ano ang laro. Matapos itong makita, pareho sila ng damdamin ni Fei Ming. Pagkatapos, nag-offline sila ng may mabigat na ekspresyon para mag-isip ng mga hakbang. Huang Feng, nasaan ka? Matapos pumasok si Huang Feng sa laro, nakipag-ugnayan sa kanya si Xi Mengjiao. Pagkatapos noon, sunod-sunod na rin siyang kinontak ng ibang mga babae. Nasa Nubi Village 1123 ako. Nasaan ka? Nasa 1145 na ako. Nasa 678 ako. Tuldok. Isa-isang sumagot ang mga babae. Sa huli, bagaman lahat ay pumasok sa laro sa villa, pagkatapos na pumasok sa laro, hindi sila na-assign sa parehong Nubi Village. Nagkalat ang lahat. Level up muna tayo. Pag umabot tayo sa level 10, pwede na tayong pumunta sa city. Tapos magkikita na tayo, sabi ni Huang Feng. Napaka-interesante ng larong ito. Oo, may nahuli akong butterfly. Haha, nakikipaglaro ako sa aso ng village. Ang cute kaya. Wow, ang gaganda ng mga bulaklak sa likod ng village natin. Sa huli, ang mga tugon kay Huang Feng ay lahat ng uri ng mga tandang. Ang lahat ay hindi nagmamadaling mag-level up. Sa halip, naglalaro sila sa laro. Ang mga batang babae ay malinaw na hindi panatiko ng laro. Pagpasok nila sa laro, ang una nilang naakit ay ang eksena sa laro. Ngumiti lang ng mapait si Huang Feng at hindi nagsalita. Tutal, pumasok ang mga babae para maglaro, hindi para mag-level up. Natural na hindi kailangang pilitin ni Huang Feng ang anuman. Si Huang Feng mismo ay nalubog sa laro. Kung tutuusin, game fan siya sa university. Ngayon na ito ay isang laro na binuo ng kanyang sariling kumpanya, natural na mas nagustuhan niya ito. Matapos maglaro ng ilang sandali, mas kumpiyansa si Huang Feng sa laro ng kanyang kumpanya. Ito ay talagang isang laro ng paggawa ng panahon. Kung ito man ay sa mga tuntunin ng teknolohiya o playability, hindi ito maihahambing sa mga laro sa merkado. Hanggat walang aksidente, naniniwala si Huang Feng na tiyak na magiging sikat ang kanyang laro. Gayunpaman, ito ay nasa ilalim ng kondisyon na walang mga aksidente. Naniniwala siya na kung makikita niya ang potensyal ng larong ito, dapat na makita din ito ng mga tao mula sa ibang mga kumpanya ng laro. Mahirap sabihin kung magdudulot sila ng anumang gulo. Sa katunayan, noong si Huang Feng ay nahuhulog sa laro, ang mga nakatataas sa mga kumpanya ng laro ay nagsagawa na ng isang emergency na pagpupulong upang talakayin kung paano haharapin ang Spacetime Game Company. Dati, akala ng lahat ay dumating na ang lobo at magkakaroon ng isa pang tao sa industriya ng laro upang ibahagi ang cake. Gayunpaman, pagkatapos personal na maranasan ang laro, ang lahat ay natakot nang malaman na hindi ito kasing simple ng pagkakaroon ng isa pang taong makakasama ng cake. Ito ay magiging monopolyo sa buong merkado ng paglalaro, na nag-iiwan sa kanila na walang cake na ibabahagi. Ito ay natakot sa impyerno ng lahat, at lahat sila ay nataranta habang apurahang pinag-uusapan nila kung ano ang gagawin. Gayunpaman, sa oras na ito, napagtanto nila na tila napabayan nila ang Spacetime Game. Bilang resulta, wala silang magandang paraan para harapin ang Spacetime Game ngayon. Masasabi nating nakakasama sa utak ang larong ito. Itinuro ng isang mas mataas na kumpanya ng laro, kung tutuusin, ito ay isang bagong teknolohiya. Talagang magkakaroon ng mga taong kainahinala. Kabanata 1784, nang marinig ang kanyang sinabi, nagliwanag ang mga mata ng iba. Tama, magandang ideya ito. Sabi ng isa pang tao, kung tutuusin, ang teknolohiyang ito ay kakapasok pa lang sa merkado, at karamihan sa mga tao ay hindi ito naiintindihan. Bukod dito, ang larong ito ay nagpapahintulot sa mga tao na pumasok sa laro ng may kanilang kamalayan. Para sa mga hindi nakakaintindi, sino ang nakakaalam kung ito ay makakaapekto sa kanilang utak? Tama na, sabi ng katabi niya, lalo na yung mga magulang.
Noong una, ayaw nilang maglaro ang mga anak nila. Ngayon, kung nakakasakit sa utak ang paglalaro, siguradong hindi sila papayag. Pagdating ng panahon, talagang magbi-boycott sila. Kapag umabot na sa certain level ang scale, kahit ang mga nakatataas ay hindi maglalakas loob na baliwalain ito. Tama na. Habang nag-uusap sila, mas lalo silang nasa sabik. Parang nakita na nila ang space-time game na kinuha sa kanila. Ang banta na dala ng space-time game sa kanila noon ay tila nawala ng walang bakas sa isang iglap. May mga taong naisip pa nga sa puso nila na masyado silang kinakabahan kanina. Sa totoo lang, ang pagkuha sa space-time game ay hindi kasing hirap ng inaakala nila. Habang nasa isip ang plano, nakaka-relax ang kapaligiran sa meeting room. Nagsimulang talakayin ng lahat kung paano haharapin ang bagay na ito. Tuluyan na nilang nakalimutan na noong hindi hinayaan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maglaro noon, nagmumura sila sa kanilang likuran. Ngayong panahon na para gamitin ang mga magulang na iyon, halatang iba na ang ugali nila. Sa oras na ito, bagamat gabi na, maraming kumpanya ng game ang nag-o-overtime at nagsasagawa ng mga pagpupulong dahil sa space-time game. Ang bawat isa ay nag-iisip ng kanilang sariling mga paraan upang lumipat sa behemoth na ito na kakapasok lang sa industriya at ikinagulat ng lahat. Hindi pa rin alam ni Huang Feng ang sitwasyong ito sa oras na ito. Naglalaro pa rin siya sa mga babae. Siyempre, pumapatay siya ng mga halimaw, at naglalaro ang mga babae. Nag-offline lang ang lahat pagkalipas ng 11 PM. Sa bulwagan ng Villa, pagkalabas ng mga babae sa laro, mayroon pa rin silang hindi nasisiyahang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Huang Feng, ang ganda talaga nitong laro mo. Kahit na hindi ka mahilig maglaro, pwede mo pa ring laruin ang laro. Lahat ng uri ng magagandang tanawin, at maginhawa, mabilis, at mura. Ngumiti si Suyamo kay Huang Feng. Ngayon lang siya nakakita ng magagandang tanawin sa laro. Kung hiniling ni Huang Feng na lumabas sila, malamang na hindi niya matitiis. Eksakto, tumango si Tang Mazo, malapit pa lang tayo sa Novice Village, pero marami na tayong nakitang mga tanawin na mahirap makuha. Napakalaki ng mapa at espasyo ng laro mo, kaya dapat maraming magagandang tanawin. Sa totoo lang, lahat ay kailangang magtrabaho at alagaan ang kanilang mga pamilya, kaya wala silang masyadong oras para maglakbay. Itinuturing na magandang magkaroon ng isa o dalawang laro na ito sa isang taon. Well, sa tingin ko ito ay isang malaking selling point. Ang iyong kumpanya ay hindi nag-advertise dati, sabi ni Lu Suan. Excited na nag-uusap ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang larong ito ay binuo ng kumpanya ni Huang Feng. Siyempre, napaka-attentive nila. Bagamat saglit lang silang naglaro, ibinahagi pa rin nila ang kanilang mga saloobin at natuklasan. Siyempre, napakasaya rin ni Huang Feng. Kailangang sabihin na siya, si Hibo, at ang iba pa ay talagang napabayan ang ilang bagay. Ngayong pinaalalahanan sila ni Suyamo at ng iba pa, nadama nilang lahat na ito ay isang magandang mungkahi. Huang Feng, nakikita ko na ang mga manlalaro sa laro ay lubos na nasisiyahan sa larong ito. Natatakot ako na kayo ay magudyok ng isang bagyo sa merkado ng laro, sabi ni Xi Mengzhao. Natatakot lang ako na hindi hahayaan ng ibang mga kumpanya ng laro ang larong ito na kunin ang merkado. Hanggat ang isang tao ay may matalinong mata at naranasan ito ng personal, malalaman nila na ang pera ng larong ito ay mas kawili-wili kaysa sa mga tradisyonal na laro. Tumango si Huang Feng. We are vigilant din dito. Siguradong hindi uupo at walang gagawin ang mga game companies na yan. May gagawin talaga sila. Hindi lang natin alam kung ano ang gagawin nila ngayon. We can only wait and see. Kahit anong gawin nila, hindi ito magiging maganda, sabi ni Qiu Shuang. Yung virtual reality technology mo ay mas advanced na kaysa sa kanila. Kahit na gusto nilang i-develop ang teknolohiyang ito ngayon, huli na ang lahat. It will take a lot of time. By the time they really develop it, the entire game market will have already taken over by them. Kahit na pumasok sila, kaunti lang ang makukuha nilang bahagi ng pie. At saka, mahirap sabihin ang lahat kung ang teknolohiyang ito, kahit na hindi sila madaling mamuhunan sa teknolohiyang ito, kung mag-i-invest sila ng maraming pera, baka wala silang makuha sa huli at ibagsak ang buong kumpanya. So,
sinasabi mo na hindi nila bubuo ang teknolohiyang ito ngunit gagamit sila ng mga underhanded na paraan. Sabi ni Tanying. Pagkatapos ng lahat, mas kaunti ang kanyang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dati, dahil sa kanyang karamdaman, palagi siyang nananatili sa bahay. Hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa madilim na bahagi ng lipunan at negosyo. Sigurado iyan, sabi ni Xi Mengjiao. Bagamat kadalasan ay medyo spoiled siya, mayroon pa rin siyang kakayahan sa mundo ng negosyo. Hanggat ayaw nilang makitang inaagaw ni Huang Feng ang kanilang sariling mga interes, tiyak na gagamit sila ng mga pandaraya. Kung ganoon ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang sabi ni Tanying. It's fine. We'll just have to deal with whatever comes our way. I'd like to see what tricks they have up their sleeves. Ngumiti si Huang Feng. At saka, hindi naman kami ganap na hindi handa. Hindi naman ako newbie nakakapasok lang sa market. Wala silang magagawa sa akin dahil lang sa gusto nila. Talagang handa sina Huang Feng at Hibo. Gayunpaman, dahil ang mga tagagawa ng laro ay hindi pa nakakagawa, hindi rin sila gumawa ng hakbang. Handa silang harapin ang anumang pagbabago sa pamamagitan ng pananatili sa status quo. Tumango si Suyamo at ang iba pang mga babae. Sa katunayan, si Huang Feng ay hindi na fresh graduate. Mayroon na siyang sariling network of influence. Natural, hindi siya mabubuli ng kung sino-sino lang. Bukod dito, hawak pa rin ni Huang Feng ang kanyang storage box. Iyon ang pinakamalaking trump card niya. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Huang Feng. Tiningnan niya ito at nakita niyang si Hibo ang tumatawag. Sinagot niya ang tawag. Director Huang, ayon sa data na ibinigay ng aming backend, ang bilang ng mga tao sa parehong oras ay umabot sa 500,000. Tuwang-tuwang sabi ni Hibo sa telepono. Kailangang malaman ng isa na nakapagbenta sila ng kabuuang 600,000 kagamitan sa paglalaro sa isang araw. Ito ay talagang isang kamangha-manghang bilang para sa bilang ng mga tao sa online na umabot sa 500,000. Bukod dito, ito ay unang araw pa lamang. Pagkatapos nito, sa kanilang promosyon, ang bilang ng mga tao ay maaaring tumaas. Okay, nakuha ko, mahinahong sabi ni Huang Feng. Bagamat natutuwa siya sa dami, hindi siya nawala sa kanyang katinoan. Kung tutuusin, noon pa man ay sobrang tiwala niya sa larong ito. Nang makita kung gaano kalmado si Huang Feng, sinisinihibo ang kanyang sarili dahil hindi siya naging matalino. Huminto siya sandali bago sinabing, at saka, mahigit 400,000 tao ang hindi nag-o-offline sa loob ng 2 oras mula nang mag-online sila. Ipinapakita nito na talagang kaakit-akit pa rin sa kanila ang laro natin. Isang bagay para sa laro na payagan ang mga manlalaro na makapasok, ngunit isa pang bagay. Para sa laro na panatilihin ang mga manlalaro, mahigit sa 400,000 manlalaro ang hindi nag-offline sa loob ng 2 oras. Ipinakita nito na talagang naaakit sila sa laro. Pagpasok sa laro ay naramdaman nilang maganda ang laro kaya hindi sila umalis. Napakataas ng rate ng pagpapanatili na ito. Ang malalaking online na laro sa bansa ay walang ganoong kataas na rate ng pagpapanatili. Sa katunayan, sa mga nakalipas na taon, ang mga malalaking online na larong iyon ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbaba, pangunahin dahil sa pagtaas ng ilang mapagkompetensyang laro, mga laro sa web, at mga laro sa mobile, na naghati sa isang bahagi ng merkado. Maging ang Shidong, isang nangungunang domestic game company, ay hindi na katulad ng dati. Siyempre, kahit hindi na ito katulad ng dati, hindi sila papayag na may lumabas at magnakaw ng kanilang palengke. Ang mga kagamitan sa paglalaro ay dapat na nagsimulang ibenta sa ibang bansa, tama ba? Paano ang sitwasyon? Tanong ni Huang Feng. Dahil sa pagkakaiba ng oras, maraming bansa ang nagsimula pa lang magbenta sa oras na ito. Ang ilan ay hindi pa nagsimulang magbenta. Ang sitwasyon sa ibang bansa ay mas mahusay kaysa sa aming inaasahan. Natuwa si Hibo nang marinig niya ang tanong ni Huang Feng. Noong una, hindi namin ine-expect na magiging ideal ang sitwasyon dahil wala kami sa bansa. Gayunpaman, minamaliit pa rin namin ang pagmamahal ng mga dayuhang manlalaro sa mga laro. Mas enthusiastic pa sila kaysa sa mga dayuhang manlalaro. Sa katunayan, sa Huaxia, kahit na may iba pang potensyal na banta mula sa ibang mga kumpanya ng laro, ito pa rin ang kanilang tahanan. Si Huang Feng ay may mga koneksyon, kaya hindi siya natakot.
Bukod dito, pamilyar sila sa kapaligiran dito. Gayunpaman, ito ay malinaw na naiiba sa ibang bansa. Wala silang masyadong alam sa sitwasyon doon. Bukod dito, maraming mga lokal na tirano doon. Talagang hindi naging madali para sa kanila ang magnakaw ng pagkain sa mga mangkok ng ibang tao. Gayunpaman, ang tunay na resulta ng mga benta ay lubhang kapanapanabik. Mukhang nagustuhan ng mga dayuhang manlalaro ang virtual reality na larong ito. Maaga silang nakapila, at mas mataas pa ang pagtanggap nila kaysa sa mga dayuhang manlalaro. That's good. Pansinin mo ang sitwasyon doon. Tawagan mo ako kung may mangyari. Sabi ni Huang Feng. Si Hibo ay nasa kumpanya ngayong gabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay. Kinailangan niyang harapin ang lahat ng uri ng mga sitwasyon sa oras, kaya't nang ahas siyang huwag maging pabaya. Parehong binigyan ng kahalagahan ni Huang Feng at Hibo ang dayuhang pamilihan. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, tumanggo si Hibo. Nakuha ko. Ang gabing iyon ay nakatadhana na maging isang hindi pangkaraniwang gabi para sa maraming tagahanga ng paglalaro. Siyempre, nadama din ng maraming kumpanya ng paglalaro na ito ay hindi karaniwan. Kabanata 1785, kinaumagahan, nang magising si Huang Feng, nagbasa siya ng ilang balita sa internet. Pagkatapos ng lahat, ang pampublikong beta test ng The World, kahapon ay hindi isang maliit na bagay, lalo na kapag 10,000 tao ang pumila para bumili ng kagamitan sa paglalaro. Sa makatuwid, ang balita ay hindi lamang iniulat ng media na nauugnay sa paglalaro. Karamihan sa media ay positibong nag-ulat nito. Kung tutuusin, sikat na ang Space-Time noon, at sa pagkakataong ito, naglabas sila ng bagong produkto. Bukod dito, ito rin ay isang produkto ng paggawa ng panahon, kaya maraming mga tao ang maasahan tungkol dito. Ang ilang mga media outlet ay nagpapanatili ng neutral na paninindigan. Bagamat maganda ang teknolohiya ng virtual reality, isa lang itong laro kung tutuusin. Ang kapaligiran sa China ay iba sa ibang bansa. Sa ibang bansa, hindi malaking bagay ang paglalaro. Sa katunayan, maraming tao ang naglalaro. Gayunpaman, sa China, maraming magulang ang nag-isip na ang paglalaro ay hindi magandang bagay. Kaya naman, hindi ito pinuri ng media. Ang nakakuha ng atensyon ni Huang Feng ay ang ilang media ay direktang pamuna sa Space-Time Games sa publiko. Inisip nila na ang Space-Time Games ay nagpapahirap sa mga kabataan at nagliligaw sa kanila. Maaaring gamitin ng Space-Time Games ang virtual reality na teknolohiya sa mas mahusay na paraan, ngunit ginamit nila ito upang bumuo ng mga laro. Ito ay isang walang ingat na paggamit ng teknolohiya ng walang anumang responsibilidad sa lipunan. Nakasimangot si Huang Feng habang tinitingnan ang mga ulat. Hindi siya sigurado kung ang mga negatibong ulat na ito ay iniulat ng media o ng iba pang kumpanya ng laro sa likod ng mga eksena. Mukhang kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda, bulong ni Huang Feng sa sarili. Pagkatapos noon, tumayo si Huang Feng at pumunta muli sa punong tanggapan ng Space-Time Games. Sa panahong ito, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras at lakas para dito. Pagdating niya sa headquarters ng Space-Time Games, nakita niyang nandoon na ang lahat ng empleyado, at nakangiti ang lahat. Magandang umaga, Pangulong Huang. Magandang umaga, Pangulong Huang. Ang mga empleyadong dumaan ay bumati lahat kay Huang Feng. Si Huang Feng ay isa ng celebrity dahil sa kanyang pelikula, at nananatili siya sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, kaya kilala siya ng lahat ng mga empleyado. Tumanggo si Huang Feng at dumiretso sa opisina ni Hibo. Magandang umaga, Pangulong Huang. Gaya ng inaasahan, nasa opisina na si Hibo. Nang makita niya si Huang Feng, tuwang-tuwa siya. CEO Huang, nakatanggap kami ng balita mula sa ibang bansa. Ang aming mga kagamitan sa paglalaro ay napakabenta. Pagkatapos ng laro ay opisyal na inilunsad, ang sitwasyon ay napakaganda din. Naakit kami ng maraming mga manlalaro doon. Naniniwala ako na kapag naipadala namin ang susunod na batch ng kagamitan, mas magiging mas mahusay ang mga benta. Tumingin si Huang Feng sa halatang excited na si Hibo at biglang nagtanong, hindi ka natulog buong gabi? Saglit na natigilan si Hibo, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, oo, sobrang excited ako at hindi ako makatulog, pero sobrang energetic ang pakiramdam ko ngayon.
Ang sinabi ni Hibo ay hindi pambabala, ito ang kanyang taos-pusong mga salita. Bagamat nakapagtrabaho na siya noon sa ibang kumpanya, hindi masyadong maayos ang kanyang trabaho. Hanggang sa natagpuan ni Huang Feng ang Spacetime Games, ay naramdaman niyang sa wakas ay natagpuan na niya ang platform na gusto niya. Sa makatuwid, mula nang pumasok siya sa kumpanya, siya ay naging napakasipag at seryoso, nagsusumikap na gawin ang lahat ng maayos. At ngayon, nasa merkado na rin sa wakas ang larong matagal na niyang pinaghahandaan. Parang makitang tuluyang lumaki ang batang pinalaki niya sa loob ng maraming taon. Siya ay nasa sabik at kinakabahan, na hindi maintindihan ng mga tagalabas. Kaya naman kagabi, hindi man lang siya inaantok. Habang pinagmamasdan ang operasyon ng domestic game, binigyang pansin din niya ang pagbebenta ng mga kagamitan sa paglalaro sa ibang bansa. Napakaganda ng feedback ng magkabilang panig kaya lalo siyang puyat. Mahalaga ang trabaho, pero mas mahalaga ang kalusugan mo. Kailangan mong alagaan ang iyong katawan. Kung pagod ka na, sasabihin ng iba na masyado kitang pinagsasamantalahan. Ngumiti si Huang Feng. Salamat sa iyong pag-aalala, Pangulong Huang. Pagtutuunan ko ng pansin ang pagpapahinga, emosyonal na sabi ni Hibo. Tumango si Huang Feng at sinabing, nakita mo na ba ang mga ulat sa internet? Oo, tumango si Hibo. Siya ay nagbigay pansin sa sitwasyon ng world, kaya natural, napansin niya ang mga ulat sa internet. Maraming positibong ulat tungkol sa aming laro online, ngunit mayroon ding ilang organisasyon ng media na nag-ulat ng negatibong balita. Bukod dito, ang mga salita ay mas matindi. Sabi niya Bo. Tumango si Huang Feng at sinabi, sa tingin mo ba may iba pang kumpanya ng laro sa likod nito? Mahirap sabihin. Saglit na nag-isip si Hibo at sinabing, ang ating bansa ay talagang medyo konserbatibo sa industriya ng paglalaro. Hindi ito kasing liberal gaya ng ibang mga bansa. Kaya naman, normal para sa ilang media outlet na ituro ang mga problemang iyon. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi posible na walang bakas ng iba pang mga tagagawa ng laro. Marahil ang mga media outlet na iyon ay orihinal na gustong mag-ulat tungkol sa mga isyong ito. Naging matalas ang kanilang pag-uulat sa ibang mga laro. Tama, yun ang tungkol sa naisip ko. Tumango si Huang Feng. Ang laro ng kanilang kumpanya ay hindi masama, ngunit hindi ito sa lawak na ang lahat ay nasiyahan dito. Lalo na ang ilang walang prinsipyong media outlet na gustong makaakit ng atensyon. Kapag sinabi ng iba na ito ay mabuti, sasabihin nila na ito ay masama. Sa makatuwid, hindi masyadong nagulat si Huang Feng sa mga negatibong komento sa internet. Gayunpaman, ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon ay halatang masyadong seryoso. Sinabi nila na ang kumpanya ng Spacetime Games ay sumisira sa nakababatang henerasyon ng China, at ang larong The World ay magpapatalo sa mga kabataan, at iba pa. Nang magsalita ang media, hindi sila nag-iwan ng anumang pahinga. Halata naman na gusto nilang masaktan ang mga tao. Hindi rin naniniwala si Huang Feng na ang kumpanya ng laro ang nasa likod nito. President Huang, nakipag-ugnayan na ako sa News for All. Gagawa rin kami ng ilang related reports. Sabi niya Bo. Oo, hindi namin maaaring maliitin ang bagay na ito. Kung tutuusin, ikaw mismo ang nagsabi. Ang industriya ng paglalaro ng ating bansa ay hindi kasing maluwag gaya ng ibang mga bansa. Kung ang isang taong may lihim na motibo ay gagamitin ito, kung gayon ang isang maliit na bagay ay maaaring maging isang malaking bagay, sabi ni Huang Feng. Naiintindihan ko. Tumango si Hibo. Ang mga alalahanin ni Huang Feng at Hibo ay hindi walang basehan. Ang mga kumpanya ng laro ay talagang nagsimulang gawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Sa umaga, biglang dumami ang mga negatibong ulat tungkol sa Spacetime Games sa internet. Maging ang emosyon ng ilang magulang ay tila napukaw. Ang ilang mga tao ay hayagang tumutol sa laro at humiling sa Spacetime Games na ihinto agad ang pagpapatakbo ng laro. Siguradong hindi iyon gagawin ni Huang Feng, ngunit kailangang gawin ang relasyon sa publiko. Buti na lang at nagsimula na umarte sina Hibo at Shenyan. Hindi ito ang unang beses na magkatrabaho sila, kaya nagkaroon sila ng ilang karanasan. Kabanata 1786, nakita rin ni Fei Ming ang mga negatibong ulat tungkol sa Spacetime Game, sa internet, at sa gilid ng kanyang bibig ay bakas ng isang ngiti.
Kagabi, agad din siyang nakipag-ugnayan sa mga nakatataas ng kumpanya at nagsagawa ng pulong para pag-usapan kung paano haharapin ang biglaang paglipat ng space-time game. Sa oras na ito, ang mga nakatataas sa kumpanya ay hindi na pabaya tulad ng dati. Dati, hindi nila inilagay ang space-time game sa kanilang mga mata. Nadama nila na si Huang Feng ay bagong dating lamang sa industriya ng paglalaro at hindi na kailangang seryosohin. Bukod dito, bago sinakop ni Huang Feng ang domestic market, nakagawa na siya ng hakbang sa foreign market. Ipinakita nito na mayroon siyang radikal na pag-iisip ng mga kabataan. Ang mga nakaraang sunod-sunod na tagumpay ay nagpamanhid na sa kanyang utak, kaya napaisip siya. Nang napakasimple, maaga o huli, siya ay kaladkarin pababa ng domestic at foreign battlefields. Gayunpaman, ang mga taong ito ay medyo kinilig sa ideyang ito. Bagamat naramdaman pa rin nila na si Huang Feng ay masyadong radikal sa kanilang mga puso, hindi nila magagarantiya na ang kumpanya ni Huang Feng ay hindi guguluhin ang domestic market bago ito bumagsak. Talagang hindi ito magandang bagay para sa 10 dragons na mga pinuno na ng industriya ng domestic gaming. Kasabay nito, personal nilang naranasan ang laro, at alam nilang lahat kung gaano ito kaima-himala. Ito ay nagparamdam sa kanila na ito ay medyo nakakalito. Kahit na ang pag-iisip ng kabilang partido ay radikal, ngunit ang produkto ay mabuti, at ang kumpanya ay sapat na malakas, ito ay malinaw na isang napakahirap na kalaban na harapin. Kaya naman, nang hanapin silang muli ni Fei Ming para pag-usapan kung paano haharapin ang space-time game, inalis na nila ang ilang kay-abangan at paghamak sa kanilang mga puso at naging seryoso. Dahil dito, lihim na napabuntong hininga si Fei Ming. Bagamat medyo huli na, buti na lang napag-isipan ito ng mga taong ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Fei Ming na bago siya gumawa ng hakbang, ang kanyang mga dating kakompetensya ay hindi makapaghintay na gumawa ng isa-isa. Napakaraming negatibong balita tungkol sa space-time game sa internet, talagang hindi siya naniniwala na ang lahat ng ito ay isinulat ng mga organisasyon ng media. Ang mga organisasyong media na iyon ay walang masyadong libreng oras. Imposibleng sabihin na walang tao sa likod nito. Gusto kong makita kung paano mo haharapin ito. Bulong ni Fei Ming sa sarili. Sa mga taong iyon sa harapan, hindi niya kailangang mag-alala. Nakikita niya kung paano haharapin ni Huang Feng at ng space-time game na nasa likuran niya ang sitwasyong ito. Sa totoo lang, hinahangaan pa rin ni Fei Ming si Huang Feng sa kanyang puso. Sa murang edad niya, nakamit niya ang mayroon siya ngayon. Kung ikukumpara kay Huang Feng, siya ay mas mababa. Bukod dito, ano pa ang magagawa ni Huang Feng? Patuloy siyang nakamit ang tagumpay sa iba't ibang larangan ng walang isang pagkabigo, na mas bihira. Dati, na-enjoy ni Fei Ming si Huang Feng dahil walang conflict of interest sa pagitan nila. Pero ngayon, halatang imposible. Si Huang Feng, na mahilig maglaro ng mga cross-industry na laro, ay pumasok sa larangan ng paglalaro. Bilang pinuno ng larangan ng paglalaro, ang kumpanya ng paglalaro ng Shidong ay nagkaroon ng direktang salungatan sa kumpanyang Space-Time Games. Maari lamang alisin ni Fei Ming ang kanyang paghanga kay Huang Feng at mag-isip ng paraan para harapin si Huang Feng at ang kanyang Space-Time Games. Gustong makita ni Fei Ming kung paano haharapin ni Huang Feng ang mga negatibong balita sa internet. Hindi nagtagal, nakita niya ito. Nagsimula ang counterattack ng kumpanyang Space-Time Games mula sa News for All. Maraming tao ang hindi nagulat tungkol dito. Alam din ng labas ng mundo na si Huang Feng at News for All ay may napakalapit na relasyon. Bagamat hindi alam ng maraming tao na si Huang Feng ang boss ng News for All, napakalapit ng relasyon ng dalawa. Sa nakaraan, ang News for All ang unang makakaalam ng anumang balita sa kumpanya ni Huang Feng. At ang News for All ay nagulat din tungkol sa industriya ni Huang Feng. Ngayong may mga organisasyon ng media na nagtatarget sa Space-Time Games ni Huang Feng, News for All, na isa ring media organization, natural na gumanap sa papel ng frontline sa oras na ito. Ang editor ng News for All ay nagsulat din ng isang artikulo. Kung ikukumpara sa negatibong balita, natural na positibo ang kanyang artikulo, at marami siyang sinabing magagandang bagay. Siyempre, halatang walang kwenta ang magsabi lang ng magagandang bagay.
Inimbitahan din nina Shen Yan at Hibo ang mga eksperto sa larangan ng utak na lumaban sa mga nagsabing makakaapekto sa utak ang paglalaro ng larong ito. Ang paglalaro ng larong ito ay talagang makakaapekto sa utak, ngunit hindi ang mga negatibong epekto na sinabi sa internet. Sa halip, ito ay positibo. Kapag naglalaro ng laro, maaari nitong pasiglahin ang nerbiyos ng manlalaro at gawing mas mabilis at mas maliksi ang mga ito. Sa isang tiyak na lawak, maaari pa itong pasiglahin ang pag-unlad ng utak. Ang mga ekspertong ito ay nakipag-ugnayan lahat nina Huangfeng at Hibo noon pa man. Sa katunayan, bago opisyal na inilabas ang larong ito, alam na ni Huangfeng at Hibo na may mga taong magtatanong o aatake man lang sa larong ito. Pagkatapos ng lahat, pinahintulutan ng larong ito ang kamalayan ni Huangfeng na pumasok sa laro, na nauugnay sa kaguluhan. Bukod dito, wala pang katulad na produkto sa merkado noon, kaya hindi katakataka na may mga taong magtatanong dito. Sa makatuwid, pinaghandaan na ito nina Huangfeng at Hibo. Ang mga eksperto na natagpuan nila ay hindi mga taong nangangisda para sa katanyagan, ngunit mga taong may magandang reputasyon sa lipunan. Natural, mas marami ang maniniwala sa sinabi ng mga taong ito. Sa makatutuhanang mga opinyon ng mga eksperto at propesor na ito, at hinimok pa ang publiko na laruin ang laro upang pasiglahin ang pag-unlad ng utak, ang mga tinig ng oposisyon sa internet ay biglang nabawasan ng malaki. Kasabay nito, bilang tugon sa internet na nagsasabi na ang larong ito ay magiging sanhi ng pagkagumo ng mga mag-aaral dito, na makakapagpaantala sa kanilang pag-aaral at makakaapekto pa sa kanilang kalusugan, ipinaliwanag din ni Hibo sa pamamagitan ng News for All. Una sa lahat, maraming online games sa China. Kahit hindi nila nilalaro ang The World, maglalaro pa rin sila ng ibang laro. Bilang karagdagan, ang mga magulang sa ibang bansa ay gumagawa ng tama sa pamamagitan ng paggabay sa kanilang mga anak na maglaro ng mga online games. Hindi lang sila tumigil sa paglalaro sa kanila. Ang paglalaro ng mga online games ay hindi isang malaking bagay. Ang mga magulang ay hindi dapat tutol dito. Gayun din, ang Spacetime Games ay may limitasyon sa oras para sa mga manlalaro na laruin ang larong ito. May limitasyon sa oras para sa mga manlalaro na maging online araw-araw. Kasabay nito ang pagpasok ng kamalayan ng manlalaro sa laro. Sa makatuwid, kapag ang manlalaro ay naglalaro ng laro, ito ay katumbas ng pagtulog. Isa pa, ito ay isang mahimbing na tulog. Ito ay talagang magandang balita para sa kalusugan ng manlalaro. At para sa mga nagdusa mula sa insomnia, ito ay mas mabuti. Dahil doon, nang banggitin ni Hibo ang mga benepisyo ng laro sa News of the Nation, maraming tao na karaniwang dumaranas ng insomnia dahil sa stress sa trabaho at emosyonal na kawalang tatag ang sumunod sa post at mahigpit na sumuporta sa laro. May mga manlalaro pa nga na naglaro kagabi na personal na lumabas para sabihing effective talaga. Matapos maglaro ng isang buong gabi, hindi lang sila nakaramdam ng pagod pagkagising sa umaga, kundi puno rin sila ng sigla. Sa katunayan, mas energetic pa sila kaysa dati. Matapos mailathala ni Hibo at Shen Yan ang mga artikulong ito, ang mga tinig ng oposisyon sa internet ay naging mas kaunti at mas kaunti. Pagkatapos ng lahat, ang larong ito ay may napakaraming benepisyo na hindi inaasahan ng maraming tao, lalo na ang iba pang mga tagagawa ng laro. Sa oras na ito, nadama nila ang isang maliit na hindi handa. Mula sa kanilang pananaw, ang paglalaro ay isang pag-aaksaya ng oras, at maaari pa itong maging sanhi ng pagkasira ng mga tao. Sila ang mga developer at operator ng mga laro, kaya nagkaroon sila ng malalim na pag-unawa dito. Noong nakaraan, ang kanilang mga laro ay na-boycott din ng mga magulang ng mga manlalaro. Higit pa rito, hindi sapat ang kanilang kaalaman tungkol sa Spacetime Games, kaya natural nilang naisip na ang paglalaro ng larong ito ay magdudulot lamang ng pinsala at hindi anumang benepisyo. Iyon ang dahilan kung bakit na-i-publish ang mga artikulong iyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang World Under the Heavens ay magkakaroon ng ganitong mga benepisyo. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Ang una nilang reaksyon ay hindi makapaniwala. Nadama nila na ito ay isang public relations na artikulo ng Spacetime Games, at hindi maaaring totoo. Gayunpaman, pagkatapos nilang tanungin ang mga empleyado tungkol sa kanilang karanasan sa laro, medyo natigilan sila. Wala silang ibang alam, ngunit totoo ang sinabi ng Spacetime Games tungkol sa paggamot sa insomnia.
Sa mga empleyadong ito, ang ilan sa kanila ay dumanas ng insomnia, ngunit pagkatapos nilang maglaro kagabi, mas gamaan ang pakiramdam nila. Ito ay isang pakiramdam na matagal na nilang hindi naramdaman. Parang ang sarap ng tulog nila. Dahil dito, medyo hindi makapaniwala ang lahat. Ilang sandali, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, gumawa din si Fei Ming ng kanyang hakbang. Ginawa rin niya ito sa pamamagitan ng media. Kaya naman, may mga ulat na dahil masyadong makatotohanan ng World Under the Heavens, pagkatapos makipaglaban at pumatay pa ang mga manlalaro sa laro, maaapektuhan ng kanilang mga emosyon ng mga tao sa totoong mundo. Bilang isang resulta, kapag sila ay dumating sa tunay na mundo, kung minsan ay hindi nila magagawang makilala sa pagitan ng laro at ang tunay na mundo. Mag-aaway din sila at papatayin pa sa totoong mundo. Hindi ito imposible. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos masanay sa pagpatay sa laro, posible na sila ay pumatay sa totoong mundo kung may pagtatalo. Sanay kasi silang pumatay sa laro. Tungkol dito, maraming tao sa internet ang sumang-ayon sa pananaw na ito. Kung tutuusin, nakakatakot ang ugali ng isang tao. Kapag nasanay na sila sa isang bagay, napakahirap na baguhin ito. Bukod dito, ang World Under the Heavens ay talagang napaka-realistic, at tiyak na makakaapekto ito sa pag-iisip ng mga manlalaro. Hey, isang plano ang nabigo, at ngayon ay isa pang plano. Binasa ni Huang Feng ang ulat online at tumawa. Natawa din si Hibo. Wala talaga silang alam sa laro natin. Kalimutan mo na ito. Turuan natin sila tungkol dito, nakangiting sabi ni Huang Feng. Tumango si Hibo. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa News for All. Sa makatuwid, ang isa pang ulat ay naipublish ng napakabilis, na ipinaliwanag ang mga ulat online. Kabanata 1787, ay dilute ito, nakakunot ang noo ni Fei Ming habang binabasa ang ulat online. Hindi na siya nakapagtataka na ang kumpanyang Spacetime Games ay gagantay. Kakaiba kung sumuko ang kabilang partido. Gayunpaman, ang gagawin ng kabilang partido ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon. May basehan din ang hiniling niya sa media na ilantad noon. Ito ay tiyak na dahil ang larong World ay masyadong makatotohanan kaya madali para sa mga tao na malito ang laro sa katotohanan. Napaka-posible na papatayin ng mga tao ang mga tao sa laro at papatayin ang mga tao sa totoong buhay kung sanay silang pumatay ng mga tao sa laro. Sa makatuwid, hindi niya alam kung paano haharapin ng Spacetime Game Company ang public relations. Ang Spacetime Games ay naglabas ng isang artikulo sa relasyon sa publiko at nagbigay ng paliwanag para dito. Lumalabas na ang kagamitan sa paglalaro ng Spacetime Game Company ay maaaring magbigay daan sa mga manlalaro na makaranas ng makatotohanang kapaligiran na napakalapit sa realidad noong nilalaro nila ang laro. Gayunpaman, kapag umalis sila sa laro, makakatulong ito sa mga manlalaro na matuno ang kanilang madugong mga alaala. Naaalala nila ang nangyari sa laro, ngunit hindi sila maaapektuhan nito. Pwede ba yun? Kumunot ang noo ni Fei Ming. Napaka-advance na ba ng teknolohiya nila? Sa opinyon ni Fei Ming at ng iba pang mga tagagawa ng laro, kahit na ang Spacetime Game Company ay nakagamit ng virtual reality na teknolohiya sa kanilang mga laro, ang teknolohiya ay hindi pa rin sapat na mature. Ito ay sapat na mabuti na halos hindi nila mapanatili ang operasyon ng kanilang mga laro, ngunit ang ibang mga aspeto ay tiyak na hindi sapat. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sineseryoso ng maraming kumpanya ng laro ang Spacetime Game Company. Mayroon silang advanced na teknolohiya, ngunit hindi ito sapat na gulang. Sa makatuwid, nagkaroon ng kahinaan. Sa isang kahinaan, magiging madali itong harapin. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang pahayag ng kumpanya, biglang napagtanto ni Fei Ming na ang teknolohiya ng virtual reality ng Spacetime Game Company ay napaka-mature. Nagawa pa nilang malampasan ang kahinaang ito. Gayunpaman, hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Fei Ming. Tanong niya sa mga empleyado ng kumpanya. Sa katunayan, upang malaman ang higit patungkol sa kanilang mga kalaban, maraming kumpanya ng laro, kabilang ang Ten Dragons, ang hinahayaan ng kanilang mga empleyado na pumasok sa laro pagkatapos ng opisyal na paglulunsad ng The World. Siyempre, hindi nila ito ginawa para suportahan ang Time and Space Game dahil sa kabaitan. Sa halip, gusto nilang malaman ang higit patungkol sa Time and Space Game
para malaman nila ang higit patungkol sa time and space game. Nararamdaman mo ba na ang mga madugong eksena sa laro ay natunaw? Tanong ni Fei Ming sa empleyadong nasa harapan niya. Hanggat ito ay isang laro, ang pagpatay sa mga halimaw at kahit na pagpatay ng mga tao ay hindi maiiwasan. Kaya naman, hindi maiiwasan ang mga madugong eksena. Ito ang pakiramdam na natunaw. Pinag-isipan ito ng mabuti ng empleyado. Kung hindi ko pag-iisipan ng mabuti, hindi ko na rin maaalala ang mga larawang iyon. Kahit na pag-isipan kong mabuti, ang mga larawang iyon ay hindi gaanong madyugaw tulad ng nangyari noon. Parang isang napaka-normal na eksena. Pagkatapos mong pumatay ng mga tao at bumalik sa totoong mundo, may naramdaman ka bang discomfort? Patuloy na tanong ni Fei Ming. Hindi, sinabi ng empleyado, ito ay tulad ng paglalaro ng isang ordinaryong laro. Gayunpaman, kapag nasa laro ka, ito ay tunay. Sige, pwede ka nang umalis. Kinuweway ni Fei Ming ang kanyang kamay na may pangit na ekspresyon. Nang makita ng empleyado ang ekspresyon ni Fei Ming, nagmamadali siyang lumabas ng silid. Hindi ko inaasahan na ang iyong teknolohiya ay magiging napakatatag at mature. Bulong ni Fei Ming sa kanyang sarili na may malungkot na ekspresyon. Napagtanto niya na kahit na pinaalalahanan na niya ang mga nakatataas ng kumpanya na bigyang pansin ang Spacetime Game Company, tila hindi pa rin ito sapat. Hindi inaasahan ni Fei Ming na napakahusay ng spacetime game sa teknolohiya ng virtual reality. Gayunpaman, hindi pa tapos ang counterattack ng Spacetime Game Company. Matapos ipaliwanag ni Hibo ang sitwasyon sa pamamagitan ng News for All, nagsalita din ang mga tao mula sa militar. Ayon sa aming personal na karanasan, ang ganitong uri ng kagamitan sa paglalaro ay maaaring magpalabnaw sa mga alaala ng mga tao sa mga madugong eksena. Kahit na ang eksena ay nakikita sa totoong buhay, ito ay epektibo pa rin. Kaya, ang aming koponan ay naghahanda na bumili ng isa sa mga kagamitan sa paglalaro na ito para sa lahat, kalmadong sinabi ni Li Huaiman sa mga kamera ng mga reporter. Bingyang, sinabi mo ba sa kapatid mo ang tungkol dito? Takang tanong ni Huang Feng kay Li Bingyang. Hindi, umiling si Li Bingyang at sinabing, hindi ko sinabi sa kapatid ko ang tungkol dito. Tumango si Huang Feng at sinabing, mukhang ito ang ideya ng iyong kapatid. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magsasalita si Li Huaiman para sa kanya sa oras na ito. Hindi alam ni Li Huaiman ang tungkol sa relasyon nila ni Li Bingyang, at hindi humingi ng tulong si Li Bingyang sa kanyang kapatid. Kung tutuusin, hindi pa sila umabot sa ganoong yugto. Nangangahulugan ito na si Li Huaiman mismo ang gumawa ng desisyon. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Huang Feng. Tiningnan niya ito at nakitang si Li Huaiman iyon. Huang Feng, sabihin mo sa akin kung paano mo ako pasasalamatan. Ang mapagmataas na boses ni Li Huaiman ay dumating sa telepono sa sandaling kumonekta ang tawag. "Air-treat kita sa susunod na pagkain," sabi ni Huang Feng. Hindi ka sincere, sinabi ni Li Huaiman, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga chismis sa pagitan mo at ng kapatid ko. Humph, sa susunod na magkita tayo, mas mabuting sabihin mo sa akin ng malinaw. Si Huang Feng ay awkward na tumingin kay Li Bingyang. Okay, wag na nating pag-usapan to. Sa kabutihang palad, hindi pinag-isipan ni Li Huaiman ang bagay na ito. Sa halip, nagpatuloy siya, actually, totoo ang sinabi ko sa interview. Ang iyong gaming device ay talagang nakakatulong para sa ating mga sundalo. Noong una, isa lang ang binili ko para masaya. Hindi ko ini-expect na magiging kapaki-pakinabang talaga ito. Alam mo, karamihan sa mga tao sa aming team ay nakakita ng dugo. Ang iba sa kanila ay nasa battlefield pa nga at nakakita ng maraming malupit na eksena. Ang iba sa kanila ay hindi madaling makibagay sa krimen pagkatapos ng pagretiro, so-called after effects of war, pero hindi ko inasahan na ang iyong kagamitan sa paglalaro ay magkakaroon ng epekto dito. Sa telepono, tila medyo emosyonal si Li Huaiman. Kung tutuusin, nakatulong sa kanya ang gaming device ni Huang Feng na malutas ang isang malaking problema. Dati, ang ilan sa kanyang mga nasasakupan ay gumawa ng mga krimen dahil hindi nila kayang umangkop sa buhay ng mga ordinaryong tao pagkatapos ng pagre-retiro. Ito ay isang awa. Sabagay, ganito naman sila para sa bansa kaya ganito sila naapektuhan. Ngunit ngayon, gamit ang gaming device ni Huang Feng,
kapag nagretiro na ang kanyang mga kapatid sa hinaharap, mas makaka-adapt sila sa kanilang bagong buhay. Hindi sila pahihirapan ng malupit na alaala ng nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit nagsalita si Li Huaiman para kay Huang Feng sa harap ng media. Kabanata 1788, hindi na kailangang uminom, ngunit sa susunod na pagkikita natin, mayroon akong sasabihin sa iyo. Tumingin si Huang Feng kay Li Bindian at sinabi kay Li Huaiman. Hindi inaasahan ni Huang Feng na matutuklasan ni Li Huaiman ang space-time game na device. Nagkaroon talaga ng ganoong gamit. Hindi niya napapansin ang puntong ito noon. Ang akala niya ay ordinaryong tao lang ang mga manlalaro. Kung sila ay maapektuhan ng laro, sila ay magiging irritable sa katotohanan at kahit na pumatay ng mga tao. Iyon ay malinaw na hindi posible. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang bagay na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa mga sundalo. Bukod dito, ang pag-andar ng pagpapalabnaw ng madugong mga alaala ay hindi lamang kapaki-pakinabang para sa mga eksena sa laro, kundi para din sa mga madugong eksena sa totoong buhay. Ano ito? Tanong ni Li Huaiman. Let's talk about it next time. Mahirap ipaliwanag sa telepono, sabi ni Huang Feng. Si Li Bindian ay medyo napahiya. Natural na naiintindihan niya ang kahulugan ni Huang Feng. Hindi niya sinabi sa kanyang pamilya noon, ngunit ang mga kapatid na babae sa paligid niya ay sunod-sunod. Naayos na ang kanilang mga pamilya at lahat sila ay nakatanggap ng mga pagpapala ng kanilang mga pamilya. Tiyak na umaasa si Li Bindian na ang usapin sa pagitan nila ni Huang Feng ay malalaman ng kanyang pamilya. Kasabay nito, matatanggap din niya ang kanilang mga pagpapala. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang medyo makaluman na ama, alam din ni Li Bindian na malamang na hindi magiging madali ang bagay na ito. Kaya naman, hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanyang pamilya noon at maaari lamang siyang umasa kay Huang Feng. Marahil ay makukuha niya ang pag-aproba ng kanyang pamilya. Baka may kaugnayan sa kapatid ko. Sinabi ni Li Huaiman, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang ako. Nakita rin ng aking ama ang maraming tsismis tungkol sa iyo at sa aking kapatid na babae mula sa balita. Tinanong pa niya kung bakit hindi ka dumating upang magpaliwanag. Ahem, bahagyang umubo si Huang Feng at sinabing, naging abala ako kamakailan. Kapag may oras ako, tiyak na bibisitahin ko si Tito at ipapaliwanag ng malinaw ang bagay na ito. Relate talaga ta sa kapatid ko. Sinabi ni Li Huaiman, okay, hihintayin kong dumating ka. Ngunit kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Hindi madaling makapasa ang aking ama, kahit na lubos akong umaasa sa iyo. Malinaw, maganda pa rin ang impresyon ni Li Huaiman kay Huang Feng. Kung talagang may kinalaman ang kanyang kapatid kay Huang Feng, wala siyang mararamdamang mali. Sa halip, iisipin niyang bagay sila. Siyempre, halatang hindi alam ni Li Huaiman na may iba pang babae si Huang Feng. Kung hindi, malamang na hindi siya ganoon kadaling kausap. Siguro nagdala na siya ng mga taong may baril at lumapit sa kanya. Alam ko, sabi ni Huang Feng. Sandaling nag-chat ang dalawa bago ibinaba ang telepono. Bindian, kapag may oras tayo, punta tayo sa bahay mo. Dapat kausapin din natin ang pamilya mo tungkol sa mga bagay natin, sabi ni Huang Feng kay Li Bindian. Kinumpirma na ng dalawa ang kanilang relasyon, pero sa huli, hindi pa siya bumibisita. Medyo nakaramdam ng paumanhin si Huang Feng. Bukod dito, alam din niyang medyo kinakabahan pa rin si Li Bindian sa relasyon ng dalawa. Ang kaba na ito ay hindi dahil hindi siya optimistiko sa relasyon ng dalawa, kundi dahil sa takot na tumutol ang kanyang pamilya. Kung tutuusin, hindi lahat ay matanggap ang kanilang anak na magpakasal sa gayong playboy. Sa makatuwid, nadama ni Huang Feng na dapat niyang ayusin ang pamilya ni Li Bindian sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, magaan din ang loob ni Li Bindian at talagang magiging masaya. Tumango si Li Bindian. Gayunpaman, tama ang kapatid ko. Hindi madaling ayusin ang panig ng aking ama. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, siyempre, anuman ang opinyon ng pamilya ko, hindi ako magbabago ng isip. Huwag kang mag-alala, kaya kong ayusin ito. Sabi ni Huang Feng. Alam din ni Huang Feng na kung talagang hindi niya maaayos ang pamilya ni Li Bindian, si Li Bindian na nasa gitna ay tiyak na magiging hindi komportable. Ayaw din ni Huang Feng na gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Sabi ni Li Bindian.
Si Huang Feng ay nasa mood pa ring makipag-usap tungkol sa pag-ibig kay Li Bindian, ngunit ang iba pang mga boss ng mga kumpanya ng laro ay wala sa parehong mood ngayon. Bakit lalabas ang hukbo at sasabihin ito sa oras na ito? Tama, hindi ba obvious na sinusuportahan nila ang time game? Paano ito magagawa ng hukbo? Magiging problema ito. Marami sa mga boss ng mga kumpanya ng pasugulan ang labis na nadismaya. Hindi nila naisip na ito ay dapat na isang bagay ng kanilang industriya ng paglalaro, ngunit ngayon, ang mga tao mula sa hukbo ay biglang lumitaw. Bukod dito, tila medyo mataas ang katayuan ng kabilang partido. Ngayon, lantaran nilang sinusuportahan ang space-time game. Ito ay naging napakahirap para sa kanila. Kung tutuusin, sa puso ng mga ordinaryong tao, ang mga salita ng mga tao mula sa hukbo ay lubhang nakakumbinsi. Ano ang dapat nilang gawin? Ito ang problemang kinakaharap ngayon ng marami sa mga boss ng mga kumpanya ng laro. Ang isang bagong kumpanya ng laro na hindi nila sineseryoso sa nakaraan ay talagang napakahirap harapin. Si Fei Ming ay masama rin ang pakiramdam. Hindi niya akalain na magiging ganito kagulo ang mga bagay-bagay. Dahil may lumabas mula sa hukbo, halatang may mga koneksyon si Huang Feng. Ito ang nagparamdam sa kanya na mas mahirap itong hawakan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga domestic na kumpanya ng laro ay tiyak na hindi lamang ang masama ang pakiramdam. Kahit na ang mga dayuhang kumpanya ng laro ay hindi nagkakaroon ng magandang oras ngayon. Ang mga dayuhang kumpanya ng laro ay higit na hinamak ang isang bagong kumpanya ng laro tulad ng time game. Pagkatapos ng lahat, ang serye ng mga tagumpay ni Huang Feng ay halos nasa domestic market. Tanging ang time car ay pumasok sa internasyonal na merkado. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang dahilan, hindi ito naibenta sa ibang bansa. Medyo sikat lang ito sa ibang bansa. Kaya naman, mas kilala ng mga dayuhang kumpanya ng laro si Huang Feng kaysa sa iba pang kumpanya ng laro. Ang mga kasambahay ay medyo nag-iingat kay Huang Feng at sa kumpanya ng time game, dahil sa mga nakaraang tagumpay ni Huang Feng. Bagamat hindi sila kumilos bago inilabas ang laro, binigyang pansin pa rin nila nang ilabas ang laro. Sa katunayan, marami sa mas mataas na pamamahala ng mga kumpanya ng laro ang personal na pumunta sa laro upang maranasan ito para sa kanilang sarili. Sa kabilang banda, ang mga dayuhang kumpanya ng laro ay hindi masyadong nag-isip. Bagamat nakipagtulungan ang kumpanya ng time game sa iba pang kumpanya ng laro sa iba't ibang bansa para i-promote ang kanilang laro, hindi nila ito sineseryoso. Ang unang dahilan ay ang teknolohiya ng paglalaro sa ibang mga bansa, lalo na sa Europa at Estados Unidos, ay palaging ipinagmamalaki ang kanilang teknolohiya sa paglalaro. Naramdaman nila na kung hindi nila mailalapat ang virtual reality na teknolohiya sa mga laro, hindi rin ito magagawa ng ibang mga bansa. Ang China ay palaging nahuhuli sa industriya ng paglalaro. Ang pinakasikat na laro sa China ay alinman sa mga laro mula sa ibang mga bansa o imitasyon ng mga laro ng ibang bansa. Kaya naman walang pakialam ang mga Europeo at Amerikano sa mga kumpanya ng paglalaro ng China, kahit na alam nila kung paano kumita ng malaking pera ang China sa industriya ng pasugulan. Kung hindi nila magagamit ang virtual reality na teknolohiya sa kanilang mga laro, mas imposible para sa mga kumpanya ng gaming ng China na gumamit ng virtual reality na teknolohiya sa kanilang mga laro. Sa makatuwid, ang mga Europeo at ang US ay hindi naniniwala sa marketing sa lahat. Bilang karagdagan, ang kumpanya ng time game ay isang bagong kumpanya pagkatapos ng lahat, at isa rin itong tagalabas. Sa makatuwid, kahit na ang mga kumpanya ng laro na mahahanap nila ay kilala lahat, hindi sila masyadong malalaking kumpanya. Ang mga malalaking kumpanya ay hindi magbibigay pansin sa mga maliliit na kumpanya tulad ng kumpanya ng time game. Sa makatuwid, ang malalaking kumpanya ng laro ay hindi nagbigay ng malaking kahalagahan sa larong ito. Gayunpaman, nang ibenta ang mga kagamitan sa laro, nagulat sila. Napakahusay na naibenta ang kagamitan sa laro, at minamaliit nila ang merkado ng mga virtual reality na laro. Pagod na ang mga manlalaro sa mga tradisyonal na laro, kaya natural na interesado sila sa bagong larong ito. Dahil doon, noong inilabas ang gaming device, nagustuhan ito ng maraming tao. Marami agad ang bumili nito. Ayos lang. Kapag nalaman ng mga manlalaro na scam lang ito at ang tinatawag na time game, na kumpanya ay walang virtual reality technology,
madidismaya sila sa larong ito at magagalit sa kumpanya. Sa oras na iyon, maraming pinuno ng mga kumpanya ng laro ang may parehong iniisip sa kanilang isipan. Kahit na sa oras na iyon, hindi pa rin sila naniniwala na ang isang kumpanya ng larong Chino ay maaaring bumuo ng isang virtual reality na laro. Sa kanilang mga mata, ito ay isang scam lamang. Kung mas excited ang mga manlalaro ngayon, mas magagalit sila kapag nalantad ang scam. Kaya naman hindi pa rin nila ito sineryoso. Nasa isip pa rin nila ang panunood ng palabas at panuuri ng pag-unlad ng bagay na ito, na parang walang kinalaman sa kanila ang usaping ito. Gayunpaman, binaygo sila ng katotohanan. Ang virtual reality na teknolohiya ng tinatawag na Chinese game company ay totoo. Talagang nakabuo sila ng isang virtual reality na laro na maaaring magparamdam sa mga manlalaro na sila ay nasa isang tunay na laro. Bukod dito, ang mga graphics, katatagan, playability, at iba pang aspeto ng laro ay napakataas. Sa madaling salita, ito ay malinaw na isang napaka-mature na laro. Mukhang hindi ito minamadali, at hindi rin mukhang scam. Sa oras na ito, nagsimulang magpanik ang mga pinuno ng kumpanya ng laro. Gayunpaman, napagtanto nila na kakaunti lang ang alam nila tungkol sa larong ito at sa kumpanya ng laro. Dati, itinuring nila ang bagay na ito bilang isang scam at itinuring ang kumpanya ng laro bilang isang maliit na prito. Hindi man lang nila ito pinansin, kaya natural, hindi sila nag-effort para malaman pa ang tungkol sa kumpanyang ito. Ngunit ngayon, kinilabutan sila nang makitang mabilis na nilalamon ng nakakatakot na kalaban na ito ang kanilang pamilihan. Gayunpaman, hindi nila naiintindihan ang kalaban na ito. Hindi sila makabuo ng isang epektibong diskarte sa counterattack kahit na gusto nila. Sa makatuwid, ang mga pinuno ng mga kumpanya ng laro ay nagsimulang magpanik sa sandaling ito. Kabanata 1789. Paano na? Paano ang investigasyon? Ano ang sitwasyon sa kumpanyang Huaxia na iyon? Tanong ng isang medyo may edad na European na lalaki sa kanyang sekretarya. Siya ang CEO ng isang gaming company. Kahit na ang kanyang kumpanya ay hindi ang pinakamalaking sa bansa, ang mga kita nito ay palaging makatwiran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang naturang kumpanya ng Huaxia ay biglang lilito at mahuhuli siya sa kawalan. Hindi pa ako sigurado, awkward na sinabi ng sekretarya ng lalaking iyon. Gayunpaman, ang kumpanyang ito ng Spacetime Gaming at ang kumpanya ng Spacetime Car na naging usap-usapan noong nakaraan ay maaaring may parehong boss sa likod nila. Pareho boss. Kung gayon bakit siya dumating upang gumawa ng mga laro sa halip na gumawa ng mga kotse? Galit na sabi ng middle-aged na yun, damn it, he made games so well. Panipi, napatingin ng sekretarya sa kanyang amo at saglit na hindi alam ang sasabihin. Boss, hindi maganda, hindi maganda. Sa oras na ito, ang supervisor ng kumpanya ay tumakbo at sinabi sa takot. Anong wala? Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Galit na sabi ng middle-aged na iyon. Bagamat wala siyang ginawang intimate sa kanyang sekretarya sa pagkakataong ito, paano kung ang supervisor ay hamarang ng ganito sa susunod? Hindi ba siya makikita? Medyo awkward ang ekspresyon ng supervisor na iyon. Sa pagkakataong ito, naalala niya na may tsismis tungkol sa amo at sa kanyang sekretarya sa kumpanya. Buti na lang walang nangyari ngayon lang. Kung hindi, lalo siyang mapapahiya. Okay, tell me, anong nangyayari? Tanong ng amo. Nakahinga ng maluwag ang supervisor na pumasok at sinabing, Boss, ang bilang ng mga taong online para sa ilang mga laro sa aming kumpanya ay nabawasan ng malaki. Ngayon, anong nangyayari? Tumayo ang amo at sinabing, ang mga manlalaro ay kanyang mga magulang. Kung wala sila, kanino siya kikita? Nalaman namin kaninang umaga. Ang bilang ng mga tao sa parehong oras ay nabawasan ng halos 20%, sabi ng supervisor. Siya ang namamahala sa pagsubaybay sa lahat ng uri ng datos, kaya siya ang unang nakaalam kung kailan abnormal ang datos kaninang umaga. 20%. Magkano? Anong nangyayari? Medyo natarante rin ang amo. Ang isang 20% na pagbawas ay hindi isang maliit na bilang. Baka nagkataon lang. Kung ito ay isang pagkakataon, kung gayon ay hindi na kailangang mag-alala. Ang mga manlalaro ay babalik pa rin. Baka hindi. Umiling ang supervisor at seryosong sinabi, mula kaninang umaga hanggang ngayon, bumababa ang bilang ng mga taong sabay-sabay na online.
Ginamit ko ang aking account para makapasok sa laro at nalaman kong maraming manlalaro ang nag-uusap tungkol sa larong Chino na tinatawag na World. Maraming tao na nakabili na ng kagamitan sa paglalaro ang hindi na lumabas sa aming laro. Lahat sila ay pumunta para maglaro ng larong ito ng mga inchik, at marami ang natitira upang bumili ng larong ito ng offline, ang kagamitan sa paglalaro. Nang makita ng supervisor ang abnormal na data sa laro ng kanyang kumpanya, pumasok siya sa laro. Sa pamamagitan ng chat channel sa laro, nalaman niya kung bakit nangyari ang sitwasyong ito. Sa oras na ito, ang talakayan sa gaming channel ay hindi na tungkol sa mga piitan, kagamitan, at pagbuo ng koponan. Sa halip, ito ay tungkol sa laro, ang mundo. Ang ilan sa mga kaibigan ng mga manlalaro ay nakabili na ng kagamitan sa paglalaro sa lalong madaling panahon, at ang karanasan ay napakaganda. Marami rin ang natuksong bilhin ito, bagamat sa panahong ito, ang Spacetime Games ay hindi namuhunan ng maraming kagamitan sa paglalaro sa ibang mga bansa. Gayunpaman, sa ilalim ng publisidad ng unang batch ng mga taong nakakuha ng kagamitan, ang reputasyon ng laro ay nagsimula ng lumago. Ang ilang mga tao na bumili ng kagamitan ay natural na hindi maglaro ng iba pang mga laro. Sa mga hindi naman nakabili, sa mga oras na ito, pinag-isipan din nila ito at pumila para makabili. Kaya naman bumaba ng husto ang bilang ng mga online na manlalaro sa laro ng kumpanyang ito. Ang mga taong ito na nawala ay hindi lahat ay naglaro ng World Under the Heavens. Marami pa sa kanila ang pumunta para bumili ng kagamitan. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado. Kapag ang mga taong ito ay bumili ng kagamitan sa paglalaro ng World, hindi na sila babalik sa laro. Sa madaling salita, ang kasalukuyang sitwasyon ng pagkawala ng mga manlalaro ay hindi sinasadya. Bukod dito, habang patuloy na namumuhunan ang Spacetime Games sa mas maraming kagamitan sa paglalaro, mas marami silang mawawalan ng mga manlalaro. Lahat sila pumunta para bumili ng kagamitan sa paglalaro. Natigilan din ang CEO ng kumpanya. Ganyan ba talaga kaakit-akit ang larong iyon? Natatakot ako, sabi ng supervisor. Pagkatapos ng isang bahagyang pag-aatubili, nagpatuloy siya, pumasok ako sa laro kahapon, at nagawa ito ng maayos. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng CEO ng kumpanyang iyon. Kahit na alam niyang maganda ang laro ng Spacetime Gaming at kinukuha niya ang kanilang market share, hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang epekto nito sa kanyang kumpanya. Bukod dito, napakalaki ng epekto. Ilang sandali pa lang, ngunit bumaba ng 20% ang bilang ng mga manlalaro sa kanyang kumpanya. Kung magpapatuloy ito, hindi ito maiisip. Bilis, gumawa ng ilang promosyon para sa mga manlalaro at subukang panatilihin ang mga manlalaro. Gayun din, kumuha ng ilang mga ghostwriters na pumasok sa laro. Kung may sino mang matuklasan na tinatalakay ang World sa pampublikong channel, hilingin sa mga ghostwriter na ito na sir-on ito at gawin itong parang wala. Mabilis na nagising ang CEO ng kumpanya mula sa kanyang inis at mabilis na nakaisip ng mga remedial measures. Sige, gagawin ko agad. Mabilis na sumagot ang supervisor at nagmamadaling umalis. Alam niyang hindi kalabisan ang pagsasabing umabot na sa kritikal na sandali ang kumpanya. Kung ang insidenteng ito ay hindi mahawakan ng maayos, ito ay isang nakamamatay na dagok sa kanilang kumpanya. Maaaring hindi na makabangon ang kanilang kumpanya mula sa pag-urong na ito. Kaya naman, hindi siya nang ahas na mag-antala at mabilis na sinunod ang utos ng supervisor. Tungkol naman sa amo, hindi gaanong bumuti ang kanyang kalooban pagkaalis ng kanyang supervisor. Bagamat gumawa siya ng ilang mga hakbang upang mabawi ito, mahirap sabihin kung gaano ito magiging epektibo. Hindi niya inaasahan na mapapanatili niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa ilalim ng pag-atake ng isang domestic game. Ngayon, tinamaan siya ng husto ng ganoong dayuhang laro at nakaranas ng matinding pagkatalo. Sa katunayan, ang epekto ng larong ito mula sa Spacetime Games, sa iba pang kumpanya ng laro ay hindi limitado sa isang kumpanyang ito. Sa araw na ito, napagtanto ng marami sa mas mataas na pamamahala ng mga kumpanya ng laro na ang bilang ng mga tao sa parehong oras ay patuloy na bumababa. Ang lahat ng ito ay dahil sa paglulunsad ng World. Marami sa mga nakatataas ng kumpanya ng pasugalan ang napagtanto din ang panganib. Ito ay hindi lamang ang supervisor ng nakaraang kumpanya. Napagtanto ng maraming tao na ito ay isang malaking krisis.
Kung hindi ito mapangasiwaan ng maayos, maaaring makaapekto ito sa pagpapatakbo at pag-unlad ng buong kumpanya. Sa makatuwid, ang mga kumpanyang ito ng laro ay gumawa ng lahat ng uri ng mga promosyon sa pag-asang mapanatili ang mga kasalukuyang manlalaro. Kasabay nito, pinalaki nila ang publisidad ng kanilang mga laro at opisyal na nagsimulang makipagkompetensya sa space-time games. Hindi nagtagal ay nalaman ni Huang Feng at Hibo ang sitwasyong ito. Hindi sila nakakagulat, ngunit naniniwala sila na sa teknolohiya at nilalaman ng kanilang mga laro, makakaakit sila ng mas maraming manlalaro. Siyempre, hindi sila uupo at walang gagawin. Kung iyon ang kaso, magiging madali para sa iba na samantalahin sila. Sa makatuwid, habang pinapabilis nila ang paggawa ng kagamitan sa paglalaro, hindi sila tumigil sa pag-promote ng laro. Alam nilang kahit ang pinakamabangong alak ay natatakot sa malalim na eskinita. Kaya naman, kahit natiwala sila sa laro ng sarili nilang kumpanya, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Dahil dito, ang Spacetime Games ay hindi lamang nakikipagkompetensya sa mga domestic na kumpanya ng laro, kundi pati na rin sa mga dayuhang kumpanya ng laro. Nagbigay ito ng pag-asa sa maraming kumpanya ng laro. Kahit na ang laro ng Spacetime Game Company ay talagang gumagawa ng panahon at higit na nangunguna sa iba pang kumpanya ng laro, ito ay talagang kaakit-akit. Gayunpaman, para sa maraming tao, ang paggamit ng kapangyarihan ng isang kumpanya upang makipagkompetensya sa buong industriya sa parehong oras ay isang tanda ng pagmamataas. Bukod dito, ang kumpanyang ito ay isang bagong dating sa larangang ito, kaya ang mga tao ay hindi nagkaroon ng mataas na pag-asa para dito. Sa makatuwid, naramdaman din ng mga tao sa mga kumpanya ng laro na bagaman ang Spacetime Games ay namumukod-tangi, ito ay kinubkob ng napakaraming iba pang kumpanya ng laro. Sa huli, maaari lamang itong magtapos sa kabiguan. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang kaligayahan. Dahil sa anunsyo ng Spacetime Entertainment, ang unang nakadama ng pressure ay ang mga Chinese game company. Opisyal na inihayag ng Spacetime Entertainment na sa hinaharap, ang mga pelikula at palabas sa TV ng kumpanya ay kukunan sa world. Maging ang ilan sa mga music video ng ilang kanta ay kukunan sa laro. Nakatanggap na ng maraming atensyon ang Spacetime Entertainment sa panahong ito. Ang kanilang anunsyo ay agad na nalaman ng lahat sa bansa. Nagulat ito sa maraming tao. Kasabay nito, napukaw din ito ang interes ng maraming kumpanya ng paggawa ng pelikula at mamumuhunan. Dapat malaman na sa panahon ng paggawa ng pelikula o palabas sa TV, hindi lamang mahirap i-set up ang set, ngunit ito ay nagkakahalaga din ng malaking pera. Pagkatapos ng palabas sa TV o pelikula, ang set na ginastos ng maraming pera at lakas tao ay mawawalan ng silbi at abandonahin. Maging ang mga pelikula at TV set sa bansa ay gumastos ng malaking pera sa maintenance kada taon. Kung makakapag-shoot sila ng mga eksena sa laro, hindi lamang ito magiging mas maginhawa, ngunit makakatipid din ito ng maraming pera at lakas tao. Sa makatuwid, maraming mga kumpanya ng paggawa ng pelikula at telebisyon ang interesado sa oras na ito. Hindi nila akalain na magbibiro ang Spacetime Entertainment tungkol sa bagay na ito, kaya gusto lang nilang malaman kung paano ito gagawin. Kabanata 1790, totoo ba ang pahayag na inilabas ng Spacetime Entertainment? Ang CEO ng isang entertainment company sa Huaxia ay nagdaraos ng meeting kasama ang kanyang senior management. Ang paksa ng talakayan ay ang pahayag na inilabas ng Spacetime Entertainment, hindi pa nagtagal. Dahil sa pahayag na ginawa ng Spacetime Entertainment, lahat ng entertainment company na walang kinalaman sa industriya ng gaming ay nagsimulang bigyang pansin ang Spacetime Gaming. Maaaring hindi alam ng mga nasa ibang bansa ang ugnayan sa pagitan ng Spacetime Gaming at Spacetime Entertainment, ngunit sa Huaxia, maraming tao ang nakakaalam tungkol sa relasyong ito. Dahil dito, may mga naniwala sa pahayag na ginawa ng Spacetime Entertainment, habang ang iba naman ay naghihinala. Nadama nila na ito ay taktika lamang ng publisidad ng boss ng Spacetime Gaming, si Huang Feng. Pagbaril ng pelikula sa isang laro. Paano naging posible yun? Gayunpaman, hindi alintana kung ito ay totoo o hindi, dahil sa pahayag na ginawa ng Spacetime Entertainment, maraming mga kumpanya ng entertainment ang nagsimulang bigyang pansin ito. Pagkatapos ng Spring Festival, malaki pa rin ang bigat ng Spacetime Entertainment sa industriya ng entertainment.
Ang ibang mga kumpanya ng entertainment ay hindi nang ahas na maliitin ito, at ang mga aktor ay naghihintay na makatrabaho ang Spacetime Entertainment. Kung tutuusin, hanggang ngayon, lahat ng pelikula, palabas sa TV, at mga kanta na ginawa ng Spacetime Entertainment, ay pawang magaganda. Ang mga kumpanya ng entertainment ay nangangailangan ng kooperasyon ng mga aktor, at ang mga aktor ay nangangailangan din ng mga kumpanya ng libangan upang hilahin sila. Sa makatuwid, pagkatapos ng Spring Festival, ang Spacetime Entertainment ay isa ng pag-iral na hindi maaaring baliwalain sa industriya ng entertainment. Ngayong nakagawa na sila ng ganoong pahayag, natural na maraming tao ang nagbigay pansin dito. Hindi pa ako sigurado, sabi ng isang senior manager sa tabi niya, pero sa tingin ko, baka totoo. Kung tutuusin, nag-research ako sa sitwasyon ng Spacetime Gaming ngayon lang. Bagamat bagong dating sila sa industriya ng pasugalan, sa isang galaw lang, tinalo na nila ang ibang mga gaming company. Napakaganda rin ng publicity nila. Sa oras na ito, siguradong hindi na sila gagawa ng anumang problema at gagawa sila ng kahit anong pekeng balita, ito sa lahat. Narinig ito ng CEO ng kumpanya at tumango. Pagkatapos, may kaunting emosyong sinabi niya, mahihigitan tayo ng nakababatang henerasyon pagdating ng panahon. Si Huang Feng ay nasa 20s pa. Lang, tama ba? Mas bata pa siya sa anak ko. Upang makamit ang gayong mga resulta sa murang edad, sa totoo lang, hindi ako nagulat na kaya niyang talunin ang iba pang mga kumpanya ng paglalaro sa isang pulpol. Dati, sa pagpasok niya sa entertainment industry, hindi rin ba niya kami tinalo? Malalampasan tayo ng nakababatang henerasyon pagdating ng panahon. Wala akong choice kundi aminin na matanda na ako. Panipi. Ang resulta ay pareho. Si Huang Feng ay madaling bumangon sa industriya ng entertainment. Ang kanyang mga pelikula ay pinuri, at ang kanyang mga serye sa TV ay may magandang reputasyon. Bilang karagdagan sa ilang magagandang kanta, nag-ayos siya ng ilang mga batang talento sa musika. Masasabing bago pa man makapag-react ang sinuman, bumangon na ang Spacetime Entertainment. Sa oras na gusto silang sugpuin ng ibang mga kumpanya ng entertainment sa industriya ng entertainment, napagtanto nila na huli na ang lahat. Ang Spacetime Entertainment ay nagkaroon na ng napakataas na posisyon sa puso ng mga ordinaryong tao. Sa hinaharap, hanggat ito ay isang bagay na ginawa ng kumpanyang ito, magkakaroon ito ng pangunahing garantiya. Sa oras na iyon, maraming tao ang humanga sa dumadagandong na pamamaraan ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayong pinalawak na ni Huang Feng ang kanyang mga galami sa industriya ng paglalaro, ang mga tao sa industriya ng entertainment ay hindi masyadong nagulat na si Huang Feng ay maaaring gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa industriya ng paglalaro. Sa karamihan, sila ay tulad ng amo, na nananaghoy na ang nakababatang henerasyon ay hihigit sa kanila pagdating ng panahon. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinabi ng isa pang senior manager, bakit hindi namin kontakan ang kumpanya ng Spacetime Gaming? Kung totoo ang sinabi ng Spacetime Entertainment, ang larong Id World, ay napakahalaga sa amin. Makakatulong ito sa atin na makatipid ng maraming pera. Bukod dito, makakatipid din ito ng maraming lakas tao at material na mapagkukunan. Ito ay napakahalaga sa amin. Panipi, tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Napagtanto din nila ang kahalagahan ng bagay na ito, kaya't agad silang nagpatawag ng pulong na ito. Ito ay dahil, ayon sa mga balita mula sa Spacetime Entertainment, hindi lamang sila maaaring mag-shoot ng mga eksena sa laro, ngunit maaari rin silang gumamit ng mga costume sa laro. Maging ang Spacetime Gaming, ay nagsabi na maaari silang humiling ng anumang uri ng damit sa laro. Para sa kumpanya ng paglalaro, ito ay isang string lamang ng code. Napakadali noon. Kahit na ito ay lumikha ng isang bagong eksena at isang malaking studio ng pelikula, hindi ito isang malaking bagay sa kumpanya ng Spacetime Gaming. Sa ganitong paraan, makakapagligtas sila ng maraming problema. Bukod dito, ang mga damit na ito ay madaling maimbak at magagamit muli sa hinaharap. Hindi nila kailangang magbayad ng 2 beses. Bilang karagdagan, ito ay makatipid ng oras. Kung talagang makakapag-film sila sa laro, magandang balita ito para sa mga aktor at aktres. Hindi nila kailangang manatili sa set sa lahat ng oras tulad ng ginawa nila sa totoong buhay.
Hanggat mayroon silang kagamitan sa paglalaro, maaari silang mag-login sa laro mula sa kahit saan, kahit sa bahay. Ito ay isang magandang bagay para sa mga aktor at kumpanya ng pelikula. Ito ay magiging mas maginhawa. Bukod dito, makakatipid ito ng maraming oras ng paggawa ng pelikula. Pagkatapos ng lahat, ito ay paggawa ng pelikula sa laro. Hindi mapapagod ang mga tao. Ito ay katumbas ng pagtulog. Kahit na gusto nilang mag-film 24 na oras sa isang araw, walang magiging problema. Hindi rin magkakaroon ng sitwasyon kung saan babagsak ang mga artista sa pagod. Sa karamihan, mag-o-offline sila sa kalagitnaan para kumain. Sa ganitong paraan, tiyak na makakatipid ito ng maraming oras. Kung mas maikli ang panahon ng paggawa ng pelikula, mas mababa ang gastos. Dapat malaman na kapag ang paggawa ng pelikula para sa maraming serye sa telebisyon at pelikula, bawat dagdag na araw ay nagkakahalaga ng daan-daang libo, o kahit milyon-milyong yuan. Kasabay nito, dahil ito ay nasa laro, ito ay napakamaginhawa para sa mga karakter na lumipad, tumalon sa mga cliff, at iba pa. Ang mga resulta ng paggawa ng pelikula ay magiging mas mahusay din. Sa katunayan, ang cameraman ay maaari pang lumipad gamit ang camera at mas malayang mag-shot. Ito ay mas maginhawa. Sa napakaraming benepisyo, madaling maunawaan kung bakit napakaraming kumpanya ng pelikula at telebisyon ang nagbigay ng labis na kahalagahan sa bagay na ito. Natatakot lang ako na hindi pumayag ang kumpanya ng Spacetime Gaming. Tutal, pareho sila ng boss ng Spacetime Entertainment. Kakumpetensya namin ng Spacetime Entertainment. Papasukin ba nila kami? Nag-aalalang sabi ng isang senior executive. Ito rin ang ikinabahala ng maraming tao. Kung walang pahintulot at kooperasyon ng kumpanya ng Spacetime Gaming, kahit na pumasok sila sa laro, hindi sila makakapag-film.